Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1371 sinadya mo ito. 1371. Nakikita ko. Bababa na sana si Sally Yen ang may naisip siya at sinabing, Wang, sinabi ni Prinsesa Air ngayon lang na ang sapilitang teleportasyon ay kailangang maging isang lugar kung saan napunta ang kawalan at may espiritual na imprint. Pupunta ka ba dyan? Ang posisyon ng Doomsday ay ang posisyon ng Doomsday Kingship. Kailangan mong mag-ingat. May ganoon ba? Kumunot ang noo ni Ye Fan, hindi niya talaga naiintindihan ang mga magic na prinsipyong ito, magpapansin ako, gawin muna natin ito. Ang tawag pagkatapos ng pagtatapos, binuksan ni Ye Fan ang positioning system sa kanyang mobile phone. Matapos tingnan ang kanyang mga coordinate, hindi napigilan ni Ye Fan na tapik ang kanyang noo at bamulong sa kanyang sarili bilang paghanga, okay. Talagang padalhan mo ako ng 108,000 milya ang layo. Ang kasalukuyang lokasyon ay naging isang tiwangwang na baybayin sa Hilagang Australia. Umiling si Ye Fan, kumuha ng ilang malinis na damit at isinuot, tumingin sa kalapit na impormasyon sa mapa, nag-isip sandali, at naglakad patungo sa kalapit na bayan. Hindi iniisip ni Ye Fan na ito ang base camp ng Doomsday Kingship, ngunit dahil ipinadala siya ng Void dito, nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay may kinalaman sa Void. Ang pagkilala sa sarili at pagkilala sa kalaban ay hindi magagapi sa isang daang laban. Upang mas maunawaan ang sitwasyon ng kalaban kapag nahaharap sa kawalan sa hinaharap, gustong makita ni Ye Fan kung bakit nag-iwan ng espiritual na imprint ang kawalan dito. Tungkol sa pagliligtas kay Ayer, hindi inisip ni Ye Fan na mayroon siyang anumang paraan upang gawin ito ngayon. Ni hindi siya sigurado kung paano haharapin ang kawalan, kaya paano niya lalabanan ang hari ng Doomsday at ang propeta. At tama si Ayer, kung gusto siya ng Dharma King na saktan, hindi na niya kailangang magtagal para imbitahan siya, patayin na lang siya. Sa maikling panahon, hindi dapat magkaroon ng panganib. Sa makatuwid, mapipigilan lamang ni Ye Fan ang kanyang mga pag-aalala tungkol kay Ayer at gawin ang kanyang magagawa ngayon. Sa timog ng Xia Kingdom, Fengwulan, kung saan matatagpuan ang Phoenix Clan. Yuner, handa ka na ba? Sa isang maliit na patio, tiningnan ni Xiao Ziner si Du Yuner na lumabas ng bahay, at nagtanong na may komplikadong mga mata. Matapos bumalik si Du Yuner sa clan, hindi niya direktang pinuntahan ang kanyang biolohikal na ina, ngunit nagpahinga dito upang makakuha ng pangkalahatang pangunawa sa sitwasyon sa clan. Ngayon, nagsuot si Du Yuner ng maapoy na pulang klasikong damit na ipinadala ng dalaga. Ang matikas at marangal na palda ay nagdulot ng Kat-Anji tanging eleganteng at gumagalaw sa matangkad na figure ng dalaga. Sa pagharap sa tanong ng kanyang kapatid, kinagat ni Du Yuner ang kanyang labi at nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay walang magawang umiling, hindi ko alam. Noong una ay naisip kong makita ang aking ina, hindi ito dapat maging mahirap, ngunit habang papalapit ako, mas kinakabahan. Normal lang na kabahan, naniniwala akong kabahan din ang nanay mo, pero at least masaya na, sabi ni Xiao Ziner na may malabong ngiti. Tumango si Du Yuner, kinagat ang kanyang mga labi at ngumiti, handa na ako, Sister Ziner, dalhin mo ako doon. Bueno, pumunta tayo sa Jishao Temple. Nandoon na ang mga ninuno ng iba't ibang pamilya, lolo at tatay. Lumingon si Xiao Ziner at kumaway kay Du Yuner. Mabilis na sumunod si Du Yuner, at pagkalabas ng bakuran ng dalawa, naglakad sila sa batong kalsada patungo sa isang matayog na bulwagan sa di kalayuan. Sa daan, may nakasalubong akong mga angkan, mga katulong, at kapag nakakita ako ng dalawang tao, binabati nila sila ng magalang. Bagamat hindi pa opisyal na ipinakilala si Du Yuner sa buong angkan ng Phoenix, ang hitsura ng babaeng Phoenix ay isang minsan sa isang milenyo na kaganapan sa angkan, at matagal nang kilala ng lahat kung sino si Du Yuner. Si Du Yuner ay hindi sanay na tingnan ng may paggalang, at medyo napigilan. Huwag kang mahiya, kailangan mong gampanan ang mas maraming responsibilidad kaysa sa kanila, at natural na igalang, nakangiting sabi ni Xiao Ziner. Nang marinig ito, medyo naging komportable si Du Yuner, tumingin kay Xiao Ziner nang may pasasalamat at sinabing, Sister Ziner. Napakabait mo, akala ko kapuputan mo ako. Hate you. Natawa si Xiao Ziner sa kanyang sariling ngumiti siya, may pagkakataon talaga na kinasusuklaman kita at gusto pa kitang patayin. Saglit na natigilan si Du Yuner, at hindi niya maiwasang ma-freeze sa kinatatayuan. Tumalikod si Xiao Ziner at walang magawang ngumiti, huwag kang matakot, noong hindi pa kita kilala noon. Napalunok si Du Yuner sa kanyang lalamunan, kung gayon. Kung gayon bakit hindi mo ako pinatay mamaya? Napabuntong hininga si Xiao Ziner at sinabing, kapag gisingin na natin ng Phoenix at Phoenix ang kanilang bloodline, magkakaroon sila ng sense of it, mas maraming dugo ang kanilang kamag-anak. Habang papalapit ka, mas malakas ang induction. Noong nasa kabisera ako, bigla kong naramdaman ang presensya mo, kaya pumunta ako sa Huahay para hanapin ka. Noong una ay kinasusuklaman kita, at naramdaman kong ang pagkamatay ng aking ina at kapwa-kapatid na babae ay dulot mo. Ngunit, tiningnan ko ang iyong profile, hinanap ka noong high school, at nakita ko kung paano ka nagboluntaryo sa orphanage, at naramdaman kong hindi ka masamang tao.
Pagkatapos ng lahat, ako ang tagapag-alaga ng Dragon Soul at ang kinatawan ng Phoenix Clan. Kung basta-basta akong pumatay ng mabubuting tao, hindi ako komportable. Kaya, pinagmasdan kita ng palihim ng ilang sandali, sinusubukan kitang mahuli at makita kung paano ka gumagawa ng masama. Sa tingin ko ang mga tao ay laging may madilim na panig. Pero ako sa paghihintay ng mahabang panahon, nalaman kong napakabait mong babae. Araw-araw ay tumutulong ka sa mga estudyante o mga institusyong pangkapakanan. Napakahirap mo, at nakakatulong ka pa rin sa iba kapag matanda ka na. Nagulat at nahihiya si Du Yuner, wala siyang pakialam. Alam mo, pinanood siya ni Xiao Ziner. Natawa si Xiao Ziner sa sarili, noong oras na iyon, bigla kong napagtanto na ang aking pag-iisip ay masyadong walang muwang. Ano bang problema mo, iyong mga matatanda ang irresponsible, at lumaki ka sa isang welfare center na wala ang iyong mga magulang mula noong bata ka? Halatang biktima ka rin. Kaya hindi kita kinamumuhian, at hindi kita sinisisi, dahil wala akong dahilan para gawin iyon, napakabuti mong kapatid. Namula ang mga mata ni Du Yuner nang marinig niya ito, Zin Sister salamat. Salamat, bakit ka umiiyak palagi, gusto mo talaga akong pasalamatan, pwede bang putulin mo ang relasyon mo sa patay na Ye Fan na iyon? Kinuha niya ang mabuting birhen na si Yuan Yin. Kung masira ito, mababawasan ang cultivation, nakakainis talaga. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Nagtaka si Du Yuner, Sister Ziner. Bakit patuloy mo akong hinihiwalay kay Brother Ye Fan? Namula si Xiao Ziner at inikot ang kanyang mga mata, tumigil ka na sa pakikipag-usap sa iyo nang walang kaparirikon. Hindi ka pa rin makikinig. Bilasan mo. Huwag mong masyadong paghintayin ang mga ninuno. Oh, okay, Ziner sister. Silly girl, pwede mo ba akong tawaging 8, directly, pagod ka na ba? Sandaling hindi nakaimik si Xiao Ziner. Okay, Zin. Sister, ngumiti si Du Yuner, medyo nahihiya, ngunit puno ng saya ang kanyang mga mata. Tumingin si Xiao Ziner sa kanyang nakababatang kapatid na babae at hindi napigil ang umungol, mas matangkad siya sa akin, at kasing edad ko siya, paano ka magiging tanga, ako? Talagang hindi mo alam kung paano ka makakapag-cultivate sa larangan ng pagpipino ng katawan ng napakabilis. Oh, hey. Curious na tanong ni Du Yuner, ate, gaano ka kataas? 1.72 meters ako. Ay, ewan. Ang haba ng legs mo. Matangkad ka ba? Ikaw bumaba lahat ng legs mula sa leeg. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, marunong ka bang magsalita? Nakagat ni Du Yuner ang kanyang mga labi at pinigil ang kanyang ngiti, okay. Sister, hindi mo gustong pakinggan ito, hindi ako magtatanong. Ha? Sinadya mo yun, di ba? Hindi ko sinasadya, magtanong ka lang. Okay. Du Yuner, nagpapanggap ka pa rin bang tanga? Tinatawanan mo ba ako? Hindi, Ang magkapatid na babae ay nag-uusap sa lahat ng paraan, at bago nila ito namalayan, naglakad na sila palabas ng Jishao Hall. Noon lamang natahimik ang dalawa, at nang pababa na sila sa hagdanan patungo sa bulwagan, may daan-daang tao ang nakaupo sa loob, lalaki at babae, bata at matanda, na may iba't ibang hitsura. Nang makita ng mga ninuno sa mataas na plataporma sa harapan si Du Yuner, lahat sila ay nagpakita ng kanilang kinang at mukhang nasa sabik. Kabanata 1372 mga baryang ginto. 1372. Tumingin si Du Yuner sa malaking grupo ng mga elder ng Phoenix Clan na naruroon, na medyo hindi mapalagay. Maingat siyang tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kamukha ng kanyang biolohikal na ina, ngunit naroon ang kanyang ama, si Xiao Fengshan. Ngunit hindi nagmamadali si Du Yuner, alam niyang maya-maya, makikita niya ang kanyang biolohikal na ina. Mas naging solemn na ang mukha ni Xiao Ziner, at sinenyasan niya si Du Yuner na sundan siya at maglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Nakita ko na ang mga ninuno, nandito si Yuner. Nanguna si Xiao Ziner at sumaludo. Natutunan din ni Du Yuner ang hitsura, at sumaludo, nakita ko na ang lahat ng mga ninuno. Okay, good. It is really the bloodline of the Phoenix Girl. Ibang-iba ang hiningang hatid ng bloodline na ito kumpara sa Phoenix Girl. Masayang hinaplos ni Wanlo ang kanyang balbas. Si Xiao Wanshong, ang ninuno ng 4 na ugat, ay nagsabi ng may kasiyahan, ang kapuri-puri ay hindi siya bumalik sa angkan, ngunit nilinang na niya ang larangan ng pagpipino ng katawan. Bukod dito, makikitang napakaganda ng kanyang pangangatawan, at solid ang kanyang basic skills. Hindi may iwasang magsanay ng Feng Wu Jiu Tian. Maaaring sumulong ng mabilis. Ang nakakalungkot lang ay nasira si Yuan Yin He. Ang batang iyon mula sa Shenlong clan ay talagang makakasira ng mga tao. Ang isa pang ninuno ay umiling at bumantong hininga. Marami ring ibang mga ninuno ang tumango at nag-usap ng marami. Namula ang mukha ni Du Yuner nang marinig niya ito, at nakaramdam siya ng labis na kahihiyan nang sabihin sa kanya na nabasag niya ang kanyang katawan sa harap ng napakaraming tao. Okay. Anong ginagawa mo sa harap ng bata? Nakakahiya. Bumangon si Huang Yushan sa oras na ito, at habang naglalakad pababa, nagreklamo siya, bagaman kaming babaeng Phoenix, mula noong sinaunang panahon, para sa kapakanan ng paglili ng karamihan sa kanila ay hindi nag-aasawa, ngunit walang panuntunan na hindi sila maaaring magkaroon ng mga lalaki, tama. Di ba may Phoenix Girl din na ikakasal?
26 na rin si Yuner, ano bang masama sa pagkakaroon ng lalaki? Hehe. Yushan, huwag kang matuwa, kami sayang lang at hindi siya nag-practice ng Fangwujiushan at nag-cultivation sa isang mataas na lugar, at nasira ang katawan niya. Kung may Yuan Yin, hindi ba mas kapaki-pakinabang na magsanay? Oo, nasira ang estado ng pagpino ng katawan, talagang isang kawalan. Habang ang mga ninuno ay nagbubuntong hininga at nanghihinayang, isang mesla na boses ang humadlang sa talakayan ng lahat. Sa totoo lang hindi naman. Present lahat ay tahimik, at lahat ay tumingin sa maliit na figure sa gintong phoenix na upuan sa gitna. Si Xiao Ru, na nakasuot ng pulang birda na palda sa puting background, ay nakasuot ng emerald phoenix hairpin sa kanyang ulo, at ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak sa upuan. Ang dalawang hubad na maliit na puting paa, na ang mga paa ay hindi umabot sa lupa dahil sa kanilang tangkad, ay nakalawit sa ilalim ng upuan. Hawak-hawak niya ang pinakabagong smartphone sa kanyang kamay, at sa simula pa lang ay nagtampisaw na siya doon, nanlalaki at seryoso ang mga mata niyang puno ng tubig. Ang mga ninuno ay nag-aalala ngayon lang, kung bakit hindi pinansin ni Xiao Ru ang pagpasok ni Huang Nu, at ngayon ay nakikinig sa kanyang usapan, napagtanto niya na kahit na nakatitig si Xiao Ru sa telepono, siya ay nagbigay pansin sa kanilang usapan. Ancestor Xiao Ru, ano ang sasabihin mo? Maingat na tanong ni Ancestor Yi. Hindi maiwasang magulat si Du Yuner sa ibaba, kahit na narinig niyang binanggit ni Xiao Ziner na mas mukhang bata ang ninuno ni Xiao Ru, ngunit nang makita niya talaga si Xiao Ru, mahirap pa ring paniwalaan. Ang nasabing luoli ay naging higit sa 600 matandang lolo. Tumalon si Xiao Ru mula sa upuan, biglang kumislap ang kanyang figure, at lumapit siya kay Du Yuner. Sa hindi kapani-paniwalang bilis na ito, biglang napagtanto ni Du Yuner na ito nga si Xiao Ru. Nang sasalubungin siya ni Du Yuner, nakita niyang tumalikod si Xiao Ru, ibinigay ang telepono kay Xiao Ziner. At nagpout, Ziner, naglaro ako nitong Xiao Xiaolei dito, bakit hindi mo ako hayaang maglaro? Ito ay nakakatakot na tahimik. Karamihan sa mga ninuno ay hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, at ang mga nakakaalam ay maaari lamang magpanggap na wala silang narinig. Hindi mapigilan ni Du Yuner na mabigani, sapat na na-stimulate siya sa panig ni Ye Fan, ngunit nang makita niya si Xiao Ru, nabigla pa rin siya. Medyo sanay na si Xiao Ziner sa ugali ng matandang ninuno na ito, tumingin siya ng nakangiti, at sinabing, Ancestor, naubusan ka na ng lakas, kailangan mong maghintay ng kalahating oras bago ka magkaroon ng pagkakataon. Ah, bakit ganito? Gusto ko pang maglaro. Nag-aatubili si Xiao Ru. Kung ayaw mong maghintay, maaari mo itong bilhin ng direkta. Maaari mong gamitin ang mga gintong barya upang bilhin ang dami ng beses na maglaro ka, sabi ni Xiao Ziner. Nang marinig ito ni Xiao Ru, tuwang-tuwang niyang sinabi, paano mo ito bibilhin? Mga gintong barya. Binibili mo ba ito ng ginto? Hindi ba't marami tayong ginto sa ating kaban? Inaaprobahan kitang bilhin ito. Mapait na ngumiti si Xiao Ziner, hindi, ninuno ko. Hindi na kailangan ng ginto, gintong barya ang pera sa larong ito, hayaan mo akong bumili para sa iyo, mura pa rin. Okay, Ziner, you're so filial, you're such a good boy. Samahan mo akong kumain ng hamburger, kumain ng ice cream, turuan akong maglaro, mag-selfie gamit ang cellphone ko. Mas magaling ka sa mga apo at apo ko, ano sila? Wala akong mahanap na interesante. Si Xiao Ru ay masayang tumayo sa tiptoe at inabot ang kamay para hawakan ang ulo ni Xiao Ziner. Ancestor, ito ang dapat kong gawin. Namula si Xiao Ziner, at masunurin siyang yumuko, para hindi siya hawakan ng ninuno sa tiptoe. Malinaw na ang ninuno ang humipo sa mga inapo, ngunit kahit paano mo ito tingnan, mukhang hinawakan ng nakababatang kapatid na babae ang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos hawakan ni Xiao Ru si Xiao Ziner, lumingon siya kay Du Yuner at nakangiting sinabi, Anak, huwag kang kabahan, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Si Du Yuner ay hindi talaga kinakabahan ngayon, dahil nakita niya si Xiao Ru, tulad ng mga bata sa orphanage, gusto pa nilang tumawa. Masuner ang iniunat ni Du Yuner ang kanyang kamay. Hinawakan ni Xiao Ru ang palso ng babae at sinabing, ilabas mo ang iyong apoy ng phoenix. Ah! Saglit na natigilan si Du Yuner, at blankong sinabi, Ancestor Xiao Ru, hindi ko alam kung paano pakakawalan. Kinusot ni Xiao Ru ang kanyang malalaking mata, oh. Siya nga pala, 9 na araw kang hindi nag-practice ng sayaw ng phoenix. Hindi ka marunong gumamit ng apoy ng phoenix. Tapos tumahimik ka. Nagtataka si Du Yuner kung ano ang ginagawa ni Xiao Ru, ngunit sa sumunod na segundo, bigla siyang nakaramdam ng naglalagablab na gintong apoy, na umuungal mula sa katawan ni Xiao Ru. Walang malay si Du Yuner na gustong umiwas, ngunit mahigpit na hinawakan ni Xiao Ru ang kanyang kamay. Huwag kang gumalaw. Muling sumigaw si Xiao Ru, na may medyo seryosong ekspresyon sa kanyang maliit na mukha. Pagkatapos ay naalala ni Du Yuner na hindi siya natatakot sa apoy, at hinayaan ang gintong Feng Yan na balutin ang kanyang buong katawan sa loob. Si Xiao Ziner, na nasa tabi niya, ay pinuprotektahan ang kanyang telepono at nabigla. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang pinakawalan ni Xiao Ru si Feng Yan. Bagamat casual lang itong ipinakita ni Xiao Ru at hindi man lang nagpakita ng anumang lakas,
ngunit ito nga, ang kamanghamanghang temperatura na ito ay hindi bababa sa 10 beses kaysa sa kanyang Fengyan. Kung hindi dahil sa paggawa nitong Jishao Temple, gawa ito sa mga espesyal na materyales, at hindi ito natatakot sa mataas na temperatura. Kung pinalitan ito ng ibang mga gusali, matagal na itong nasunog. Hindi lamang si Xiao Ziner, ngunit ang ibang mga miyembro ng angkan ng Phoenix ay labis ding nabigla sa kamanghamanghang antas ng paglilinang ni Xiao Ru. Gaano man kaliit ang hitsura ng ninuno na ito, o gaano karaming bata, ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi masasaktan si Du Yuner sa apoy, ramdam pa rin niya kung gaano katikot itong si Feng Yan, at ang opinyon niya kay Xiao Ru ay agad na naging magalang, at hindi siya nang ahas na maging anak niya. Pagkaraan ng humigit kumulang 10 segundo, agad na binawi ni Xiao Ru si Feng Yan, tumingin kay Du Yuner na may naguguluhang ekspresyon, ibinuga ang kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay parang puting tinapay. Ancestor Xiao Ru, ano ang nahanap mo? Malinaw na naramdaman ni Xiao Wanlo at ng iba pa na tila naguguluhan si Xiao Ru. Yuner, anong uri ng walang katulad na ehersisyo ang ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Xiao Ru sa mga kilay ni Liu Ye at sinabing kakaiba, hindi ko pa ito narinig. Napakalakas ng ehersisyo na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang mga manunood. Maraming mga ninuno ang hindi makaupo, at hinihiling na tumakbo sila pababa upang bigyan ng pulso si Du Yuner at suriin ito. Gaano kalakas na ang isang taong tulad ni Xiao Ru ay masasabing, paraan ng walang katulad na paglilinang. Ang punto ay, nabuhay si Xiao Ru ng higit sa 600 taon. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol sa iba pang sekular na kultura, tiyak na eksperto siya sa paglilinang, at hindi man lang niya ito makita. Kabanata 1373 Watay. 1373. Nang marinig ito ni Du Yuner, naisip niya ang pagsasanay nila ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang mamula. Hindi banggitin ang sikreto ng The Emperor was Heaven Patching Technique, hindi naman gustong malaman ni Ye Fan ang mga tagalabas. Kahit na sabihin niya ito, mahihiya si Du Yuner na sabihin ito. Ito ang itinuro sa akin ni Brother Ye Fan. Nag-practice lang ako ayon sa itinuro niya. Wala akong masyadong alam sa mga pagsasanay. Nag-alinlangan si Du Yuner, ngunit hindi pa rin sinabi ang pinagmulan ng mga pagsasanay. Bagamat siya ay may likas na mabait, alam din niya ang katotohanan ng pagkakasala. Kung napakahusay ng pagsasanay na ito, magdudulot lamang ito ng problema kay Ye Fan. Nakikita ng lahat na namumula si Du Yuner, ngunit naisip nila na ang bata lamang ang nahihiya pagkatapos na purihin. Ganun ba? Ang batang iyon na nagngangalang Ye Fan ay maaari pa ring magkaroon ng napakalakas na pamamaraan, at hindi ko alam kung saan niya nakuha iyon. Sumimangot si Xiao Ru, medyo naguguluhan. Ancestor Xiao Ru, anong uri ng pamamaraan ito, nagulat ka? Hindi maiwasang magtanong ni Wang Yuzhan. Ang mga mata ni Xiao Ru ay kumikislap at sinabing, ang ehersisyong ito ang nakita ko, at ito ang pinakapaghahanap ng asensya ng dakilang daw ng langit at lupa. Mula sa simula nito, kumpara sa Feng Wu Jiushan, ng aming Phoenix Clan at sa Shenlong 9 Transformations, ng Shenlong Clan at iba pang ehersisyo ay mas makapangyarihan. Dahil ang mga kakaibang kakayahan ng aming angkan, ang hinahabol namin ay pasiglahin ang kapangyarihan ng aming bloodline, at sa pamamagitan ng paggabay ng kapangyarihan ng bloodline, hinahabol namin ang pinakamataas na abenida. Ngunit, ang kasanayan na ginagawa ni Yuner ngayon. Ang pamamaraan ay magagamit ito ng sinuman upang tuklasin ang misteryo ng yin yang at tai chi, upang maka-shortcut at makamit ang dakilang daan ng langit at lupa. Sa tingin ko, ito ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay sa mundo, dahil ito ay angkop para sa sinuman, at hindi ito espesyal na nilikha para sa ilang mga tao, at ito ang pinakatamang landas ng paglilinang, ang nagulat ang daan-daang taong naruroon, napakataas ng pagsusuri ni Xiao Ru sa pagsasanay na ito. Old Ancestor, hindi ko pa rin maintindihan, bakit kailangan mong tuklasin ang mga misteryo ng yin at yang tai chi, kung saan ang pinakamahusay na ehersisyo. Maraming mga ehersisyo sa mundong ito na naglilinang ng kapangyarihan ng yin at yang, tulad ng makamundong Taijimen, at hindi ko nakita kung gaano kalakas ang kanilang mga ehersisyo. Nagtataka si Xiao Ziner. Well, naisip ni Xiao Ru pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila iniisip niya kung paano ito ipapaliwanag. Maya-maya, nagtanong siya, alam mo ba ang 5 congenital gods? Ang mga miyembro ng pamilyang Xiao na naruroon ay nagkatinginan at walang gaanong alam tungkol dito. Ito ay si Huang Yuzhan na nagsabi, alam ko na ang 5 congenital gods ay tumutukoy kay Tai Yi, Tai Chu, Tai Shi, Taisu at Taiji. Ito ay ipinasa mula noong sinaunang panahon. Sinasabi nito ang tungkol sa proseso ng walang hangganang universo, mula sa wala hanggang sa pag-iral, mula sa kawalang hanggan hanggang sa lahat. Maraming nagbabasa ng mga libro si Yuzhan. Tumango si Xiao Ru at sinabing, bagaman mula noong sinaunang panahon, hindi gaanong pinansin ng lahat ang pahayag ng innate 5 Ts. Dahil ito ay masyadong ethereal at malabo, mukhang hindi ito nakakatulong para sa paglilinang. Ngunit kung tutusin, ang 5 congenital gods talaga ang gustong ituloy ng mga magsasaka. Ang Tai Yi ay isang estado ng walang katapusang kawalan. Sa
Simula, mayroon lamang likas na enerhiya, ang ugat ng tao, kung saan ipinanganak ang Dao. Ang simula ay nahahawakan at hindi nahahawakan, at ang likas na enerhiya ay nababago sa pinakamagulong at primitive na enerhiya. Ipinanganak ang universo, ngunit ang lahat ay primitive at barbaric. Ang wakas, ito ay Tai Chi, ang tao ay ipinanganak na isa, ang pangalawa ay ipinanganak, at ang tao sa wakas ay nagbagong anyo sa yin at yang, ngunit ang estado kung kailan yin at yang ay hindi pa nahahati ay ang hitsura din ng lahat ng bagay bago ang kapanganakan. Ang buong Jishao Temple ay tahimik, nakikinig sa pinong boses ni Xiaoru, na pumasok sa kanilang mga tainga, lahat ay seryoso. Huminto si Xiaoru at nagpatuloy, kaming mga magsasaka, sa huli, ang hinihiling namin ay isang kahabaan ng buhay. Ang lakas ay nakukuha lamang sa daan, tulad ng isang tao, lumalaki mula sa isang sanggol, ay natural na tataas ang lakas. Ang pagsilang, pagtanda, sakit at kamatayan, paulit-ulit na umiikot, ang pinakamahalagang batas sa mundong ito. Ang kahabaan ng buhay ay ang pinaka-nakakalaban sa langit, na bagay sa mundong ito. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay laban sa langit, kailangan mo munang maging pantay sa langit. Sa katunayan, mula pa noong unang panahon, sinasabi sa atin ng ating mga ninuno at pantas na ang mundong ito ay hango sa Tai Chi. Hanggat talagang itinataas natin ang ating paglilinang sa kaharian ng Xiantian Taiji, hindi na tayo makokontrol ng mundong ito. Speaking of ito, itinuro ni Xiaoru si Du Yuner at sinabi mo ngayon lang na sinira ni Yuner ang likas na yin, ngunit maaaring hindi mo napansin na ang tunay na chi sa katawan ni Yuner ay may imahe ng Tai Chi ng yin at yang. Bagamat nawala sa kanya ang kanyang likas na yin, nililinang niya ang dalawang pinakamahalagang enerhiya ng yin at yang sa parehong oras, at hindi sila magkasalungat, at perpektong pinagsama ang mga ito. Ibig sabihin, hanggat bumubuti ang antas ng cultivation ni Yuner, ang enerhiya sa kanyang katawan ay ang kapangyarihan ng Tai Chi na pinakamalapit sa asensya ng mundong ito. Nagulat ang lahat ng naruroon. Sunod-sunod na bumaba ng entablado ang ilang ninuno. Matapos mapansing mabuti ito ng ilang sandali, lahat sila ay lumapit. Sila mismo ay hindi makakapag-cultivate ng parehong yin at yang energies ng sabay, kaya hindi ko naisip na ngayon lang na nasa loob ng katawan ang katawan ni Yuner. Ang kanilang enerhiya ay magiging mas bihira kaysa sa kanila. Sinabi ni Xiao Ju, ang sinabi ni Ziner ngayon, ang sektang iyon tulad ng Taijimen, bagaman sinasabi nilang nililinang nila ang kapangyarihan ng Taiji, hindi talaga kayang pagsamahin ng kanilang mga ehersisyo ang yin at yang. Ang perpektong pagsasanib ng mga enerhiyang ito ay isang hitsura lamang. Ang mga lalaki at babae ay nahahati sa yin at yang, ang mga panloob na organo ay nahahati sa yin at yang, at ang kapaligiran ay nahahati din sa yin at yang. Matapos pakinggan ito, lahat ay mukhang napakakomplikado at maalalahanin. Ancestor Xiaoru. Kung gayon, ayon sa sinabi mo, hindi ba natin makakamit ang estado ng Xiantian Taiji, sa pamamagitan ng paglinang ng iba pang mga pamamaraan? Nag-aalalang sabi ni Xiao Wanlo. Hindi naman, nakangiting sabi ni Xiao Ro, sinabi ko lang na ang pamamaraan ng paglilinang ni Yuner ay ang pinaka-shortcut na paraan. Mula sa simula nito, ito ay ang pagtugis ng likas na Tai Chi, at ang relasyon sa pagitan ng langit at lupa. Magsama bilang isa at maghangad na malimpasan ang mundong ito. Gayunpaman, kapag naglilinang ng iba pang mga pamamaraan, hanggat ang base ng paglilinang ay nakataas sa isang tiyak na antas, at ang anumang uri ng enerhiya ay dinadala sa buong laro, ang intensity ay katumbas ng likas na Tai Chi, at ang parehong epekto ay maaaring makamit. Pagkatapos ng lahat, ang yin o yang ay bahagi ng Tai Chi. Kumbaga, kapag bumabiyahe ka sa mga bundok at ilog, may mga taong gustong maglakbay sa araw, at may mga taong gustong bumiyahe sa gabi, kung tutuusin, iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa. Ang pagkakaiba ay maaaring maglakbay si Yuna araw at gabi, habang ang karamihan sa mga tao ay pinipili lamang na maglakbay sa araw o gabi. Sa pangkalahatan, si Yuna ay natural na magiging mas mahusay at mas mabilis na nagmamadali, ngunit marahil ang ilang mga tao ay tumatakbo lalo na mabilis sa araw o gabi. Anyway, in the end, basta makatakbo ka sa finish line, araw at gabi, baliwala na. Nang marinig ito ng lahat, nabuhayan sila ng loob, kaya nabuhayan sila ng loob, akala nila sa simula palang mali na sila. Yuner, gaano ka nakatagal naglilinang? Tanong ni Xiaoru, nang hindi naghihintay. Du Yuner para magsabi ng kahit ano, sinabi ni Huang Yuzhan, alam ko, dapat mga 3 buwan ito. Noong huling beses na nasa Xuanming ako, sa palagay ko ay hindi pa nagpractice si Yuner. Wow! Nagulat ang lahat sa hall. Sa kanila ay tumitig kay Du Yuner na may pagtatakang mga mata, at parang nakakita ng halimaw. Ang lahat ay higit na sumang-ayon, kung bakit sinabi ni Xiaoru na ang mga ehersisyo ni Du Yuner ay, mga shortcut, ito ay masyadong mabilis. Kumunot ang noo ni Xiaoru at sinabing, 3 buwan, hindi kailanman nalinang, diretso sa pagsasanay sa katawan. Ang diskarteng ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ko. Ang susi ay upang makasabay sa katawan. Na Ye Fan ay hindi madaling turuan ng mga tao.
Ang anak na ito ni Ye Fan ay talagang hindi maarok, tila ang Shenlong clan ay may matigas na relasyon sa kanya, na isang malaking pagpapala, kung hindi, sa kanya, mahirap igarantya na ang Shenlong clan ay mabilis na linangin ng isang malaking bilang ng mga batang talento. Matigas na sabi ni Xiao Wanshong. Sunod-sunod na tumango ang isang grupo ng mga anak ng angkan, at lahat ng mga ninuno ay umiling at bumantong hininga. Para talagang tao at nakakabaliw. Aabutin ng hindi bababa sa ilang taon bago nila linangin ang katawan noon. Naisip pa nila na magiging maganda kung ma-recruit nila si Ye Fan sa Phoenix Clan. Sa kasamaang palad, sila ay mula sa angkan ng Shenlong kung tutusin, kaya't mabuti na huwag silang harapin. Namula si Du Yuner, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi nang ahas na magsalita. Talagang alam niya na ang dahilan kung bakit siya nag-practice ng mabilis ay may kaugnayan sa pag-inom ng mga gamot na table task, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ito. Nagtataka si Xiao Ziner sa sandaling ito, Ancestor Xiao Ru, ang sinabi mo lang tungkol sa 5 congenital Tai Chi, ang Tai Chi ay ang pinakamababang yugto lamang. Kung maabot mo ang congenital Tai Chi, pagkatapos ay umakyat sa entablado ng Tai Su, Tai Chi, at iba pa. Ito ba ang uri ng diwata na winasak ang kawalan at umakyat sa ibang mundo sa alamat? Kabanata 1374 na paghanga. 1374. Well. Tila may naisip si Xiao Ru na hindi kasiya siya, at nag-pout, hindi ko alam iyon, hindi sinabi sa akin ng taong iyon. Siguro nga, baka hindi, kasi hindi pa ako. Pagkatapos linangin ang likas na Tai Chi, hindi ko alam kung ano ito higit pa doon. Yung taong yun. Nagulat na sinabi ni Xiao Wanlo, Ancestor Xiao Ru, ito kaya ang sinabi ng likas na ikalimang asawa, o may nagsabi sa iyo? Sino ito? Sino sa ating mga ninuno? Si Xiao Ru ay naging puti. Sumulyap siya, hindi. Ye Wuya iyon, sabi niya sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling natahimik ang mga manunood. Ito pala ang Diyos ng digmaan. Napabuntong hininga si Xiao Ru, na may kaunting komplikado sa kanyang mga mata, siguro. Mayroon talagang iba pang mas malawak na mundo, pagkatapos ng lahat, ang malaking sinungaling na iyon, wala na siya sa mundong ito. Ibig mong sabihin, nakapasok si Ye Wuya. Pumasok sa kaharian ng innate Tai Chi at pumasok sa mas mataas na mundo. Gulat na sabi ni Xiao Wanlo. Umiling si Xiao Ru, hindi ko alam, hindi ko pa nakikita, baka nasa isang sulok pa siya, pero hindi namin siya mapapansin. Nagtaka si Xiao Ziner, Ancestor, bakit palagi mong sinasabi na ang martial god ay isang malaking sinungaling? Nang marinig ito ni Xiao Ru, agad siyang nagpout at sinakaw ang tatlong salita, ayoko na sabihin. Nang marinig ito ng lahat sila ay mukhang kakaiba at may mga hula sa kanilang mga puso. Makikita na tila hindi masaya si Xiao Ru, at walang nang ahas na magsalita ng sobra. Ubo-ubo, okay, bumalik tayo sa inyong mga upuan, ipinaliwanag ng ninuno ngayon na si Xiao Ru ang misteryo ng landas ng paglilinang sa lahat, at lahat ay maaaring bumalik at maunawaan ito ng mag-isa. Ngayon, higit sa lahat ay hinahayaan namin si Yuner na kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang ninuno, at ibahagi ang kanyang kapanganakang ina sa kanya. Reunion, huwag kalimutan ang negosyong ito, malakas na sabi ni Xiao Wanshong sa oras na ito. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan, kinuha din ni Xiao Ru ang mobile phone, tumakbo pabalik sa upuan ng Phoenix, at nagpatuloy sa paglalaro. Huminga ng malalim si Du Yuner at kinuyam ang kanyang mga kamay sa kaba. Xiao Huang, hayaan mong lumabas ang nanay ni Yuner, nakangiting sabi ni Xiao Wanlo. Ang kontemporaryong ulo ng pamilya, ang lolo rin ni na Xiao Ziner at Du Yuner, si Xiao Huang, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Lumabas siya ng bulwagan na may time na mukha, at pagkaraan ng ilang sandali, kasama ang isang babae, dahan-dahan siyang naglakad papasok sa bulwagan. Nang makita ng isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Phoenix ang bikuni na iyon na may simple at matikas na anyo, hindi nila napigil ang matigilan. Ito pala ay isang monghe. Master Mia Oyan. Ang mukha ni Xiao Ziner ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Tumingin si Xiao Fengshan kay Miao Yun, at medyo nataranta noong una, ngunit sumunod na mabuti. Ang kanyang mga mata ay nanlamig, at kinuyam niya ang kanyang mga kamay, nanginginig. Sa kabilang banda, nang makita ni Xiao Fengqi ng 7 vessels si Miao Yun, bigla siyang may napagtanto. Bigla siyang bumangon at tumuro na may malungkot na ekspresyon, so ikaw pala. No wonder nakita kong nakita mo. Ikaw. Actually. Fengqi. Umupo ka. Hindi mo naman turn para magsalita. Agad na pinagsabihan ng ikapitong Uncle Xiaoyin. Namumula ang mga mata ni Xiao Fengqi, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit kailangan pa rin niyang umupo. Sa oras na ito, walang pakialam si Master Mia Oyan sa mga mata ng iba, nakatitig lang siya sa matangkad at gwapong babae na naka-red dress sa gitna ng hall. Kahit na si Master Mia Oyan ay mukhang napakalmado, na may malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, at ang mga kwintas ay pabilis ng pabilis. Nang makita ni Du Yuner ang madre na ito, saglit siyang hindi nag-react, ngunit nang makita niya ang pares ng mga mata na inukit sa parehong amag niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pakiramdam ng malapit na kamag-anak, dugo at pagkakamag-anak, ay hindi masasabi.
Yuner, ito ang iyong ina, Master Miaoyan ng Lingyun Temple sa kabisera. Bago siya naging monghe, ang kanyang pangalan ay Du Yunsheng. Kinuha mo ang apelyido ng iyong ina, at ibinigay din niya ang iyong pangalan. Saglit na napabuntong hininga si Xiao Huang, upang mapanatili ka, naging malupit siya na humiwalay sa iyo. Ang pamilya namin ni Xiao. Ikinalulungkot ko ang iyong mag-ina, sa sobrang tagal mong paghihiwalay. Tinitigan ni Du Yunsheng ang mukha ni Du Yuner nang hindi kumukurap, na parang itinatak sa kanyang puso ang hitsura ng kanyang anak. Anak, walang kwenta si nanay. Noon, hindi ko kayang protektahan ang sarili ko, kaya itago ko na lang. Galit ka ba sa akin? Hindi na alam ni Du Yuner kung ano ang sasabihin. Isang instinctive impulse ang nagtulak sa kanya na umakyat at yamakap sa kanya. Nakatira sa Du Yunsheng. Nay, napaiyak si Du Yuner sa tuwa. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang nanaginip. Kung buhay pa ang nanay niya, ano kaya ang reunion ng mag-ina, mahihiya ba siya, matatakot ba siya? Gayunpaman, nang makita niya talaga si Du Yunsheng, nalaman niya na parang hindi pa naghiwalay ang dalawa, natural niyang matatawag na, nanay. Ito ay isang babae na hindi maaaring kamuhian o kamuhian. Nararamdaman ni Du Yuner na ganito ang hitsura ng kanyang pinapangarap na ina. Ngayon, nagpakita na talaga siya. Nang marinig ni Du Yunsheng itong, nanay, hindi na napigilan ang kanyang mga luha, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, at masayang ngumiti, Hoy! Yuner, narito si nanay, matagal ka nang gustong makita ni nanay, at sa wakas sa araw na ito. Maraming tao sa eksena ang napabuntong hininga sa emosyon, nakakataba ng puso kung tutuusin ang ganitong larawan ng mag-ina. Mayroon ding ilang mga tao na medyo nahihiya, ngunit sa ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng Phoenix sa pamilya. Si Du Yunsheng ang susi sa pagpapapanatag kay Du Yuner, dapat silang mag-ingat sa babaeng ito na dapat patayin. Pare, anong nangyayari? Tanong ni Xiao Fengshan sa mahinang boses. Napabuntong hininga si Xiao Huang at sinabing, ang ibig mong sabihin ay mukha ni Master Miaoyan. Inayos ko ito. Inoperahan ko siya noon at binago ang kanyang hitsura. Kung gayon, bakit mo? Pinapante si Ziner sa Lingyun Temple. Sinasadya mo ba si Ziner na sumamba sa kanyang pintuan? Tumingin si Xiao Fengshan kay Xiao Ziner, na umiiyak na sa tabi niya, at malungkot na sinabi, alam mo ba kung gaano ito kasakit? Sa tingin mo ba hindi siya kamumuhian ni Ziner? Malugod ba niyang tatanggapin ang kanilang mag-ina? Niloloko mo siya. Kumunot ang noo ni Xiao Huang at sinabing, kalahating tama ka lang. Si Ziner ay umiwas, matigas ang ulo, at masungit mula pa noong siya ay bata. Wala na ang biological mother niya, walang makakausap at maging mentor niya sa buhay. Kaming mga lalaki, nakikipag-usap sa isang batang babae, mahirap makipag-ugnay sa kanyang mga iniisip. Alam mo rin na noong si Master Miaoyan ay isang espesyal na ahente sa Dragon Soul, ang mga kasanayan, ang kanyang katalinuhan, at ang kanyang psikolohikal na kaalaman ay nasa tuktok ng Dragon Soul. Ito rin ang labis na kailangan ni Ziner. Ano? Ang higit na kapuri-puri ay hindi niya ipinasa ang kanyang galit sa iyo kay Ziner, talagang tinulungan niya si Ziner ng may katapatan, at tinuturing si Ziner bilang kanyang sariling anak. Pangkalahatang pagtuturo. Tama. Sana balang araw, kapag nabunyag na ang katotohanan, mapipigilan ni Ziner ang pagkamuhi kay Master Miaoyan at sa kanyang ina, ngunit maaaring maging ngayon si Ziner dahil sa maingat na paggabay ni Master Miaoyan. Xiao Fengshan ang kanyang mukha ay nagyelo, at hindi siya nakaimik. Crack, snap, snap. Ang kabaligtaran na si Xiao Fengqi ay nanunuya at pumalakpak, Patriarch, ikaw ay talagang nag-estratehiya at nag-iisip ng mabuti. Ako ay humahanga, humahanga. Ang aking kapatid na babae na namatay sa sakit at namatay sa galit, kung narito ka nalaman ko mula sa mga sumusunod na ang kanyang anak na babae ay palaging nasa ilalim ng pamilya ni Du Yunsheng, bilang kanyang disipulo, at hindi ko alam kung gaano ako magpapasalamat sa iyo, iyong biyenan. Humihingi ng tawad ang sinabi ni Xiao Huang, Fengqi, alam kong talagang kapuputan mo ako kamay. Nagdesisyon. Ngunit, bilang padre de pamilya, may sarili akong mga pagsasaalang-alang. Kapag wala ang mga ninuno, kung nandoon sila, tiyak na pipiliin nilang protektahan si Yuner. Kahit na ang bagay ay kaiyahiya, ang bata ay walang kasalanan, at siya ay maaaring magising. Isang anak ng kadugo ng Phoenix. Lolo. Umiyak si Xiao Ziner sa oras na ito, paano mo ako nagagawang ganito? Nakasama ko na ang taong pinakakinasusuklaman ng nanay ko, at nakasama ko siya ng higit sa 10 taon. Ikaw paano ka naging malupit? Pinunasan ni Du Yunsheng ang kanyang mga luha at mahinang sinabi, Ziner, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ako nakikinig. Hindi ako nakikinig. Ikaw, isang bisyosang babae, ay nasa harapan ko. Napakaraming taon nang kumikilos ng walang kamali-mali. Nakikita ko na iginagalang kita bilang isang guro, naramdaman mo ba ang labis na pagmamalaki at iniisip mo na ang aking ina ay katawa-tawa? Ako, ayokong makita kang muli. Sa pagsasalita, pinunasan ni Xiao Ziner ang kanyang mga luha at tumakbo palabas ng Jishao Palace. Ate, sigaw ni Du Yuner. Matapos niyang malaman ang pasikot-sikot, naunawaan din niya ang paghihirap ni Xiao Ziner. Sabik siyang gustong humabol, ngunit pinigilan siya ni Huang Yushan na nasa likuran.
Tumigil ka sa paghabol, hayaan mong huminahon si Zinner. Ngumiti si Wang Yuzhan, Yuner, mayroon kaming mas mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Kabanata 1375 ipinagbabawal na lupain. 1375. Mas importanteng bagay. Tumalikod si Du Yuner at nagtanong sa mahigpit na paraan, ano ang problema? Ngumiti si Wang Yuzhan at hinawakan ang kamay ni Du Yuner, at hiniling sa kanya na maglakad papunta sa upuan sa tabi niya, na siyang posisyon ni Jiu Mai. Sa tabi ni na Xiao Huang at Xiao Fengshan at iba pa. Halika, maupo ka muna, nanay ni Yuner, maaari ka ring umupo, sabi ni Wang Yuzhan. Salamat, ancestor, nag-alinlangan si Du Yunsheng, ngunit umupo. Si Xiao Fengshan sa tabi niya ay tumingin kay Du Yunsheng na may komplikadong mga mata, ngunit hindi siya nakaimik. Ancestor Xiao Ru, sa tingin mo ikaw ba? O, tanong ni Wang Yuzhan kay Xiao Ru sa itaas para sa mga tagubilin. Si Xiao Ru ay nakikibahagi sa paglalaro ng Xiao Xiaolei, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, maaari mong sabihin ito, gayunpaman, sapat na ito para malinawan. Walang magawang ngumiti si Wang Yuzhan, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, maaaring naunawaan na ng maraming tao rito na simula nang umalis ang martial god, ang pamilyang Shenlang na ngayon ang pinakamahina. Mula noong sinaunang panahon. Ito ay dahil lamang sa lakas. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kasalukuyang Shenlang clan ay hindi ang kalaban ng aming Phoenix clan. Dahil ang Shenlang clan ay nakagawa na ng pangalan para sa sarili nito, natural na hindi ito kwalipikadong sakupin ang pinakakanais-nais na lugar para sa paglilinang at pagpaparami, dahil hindi nila maaaring gampanan ang pinakamalaking responsibilidad na bantayan ang mga ugat ng dragon. Siyempre, ang ating mga angkan sa lupain ng China, kung tutuusin, lahat ay may iisang pinanggalingan at magkasamang lumaban mula pa noong unang panahon upang ipagtanggol ang mga dayuhang kaaway. Sa sinaunang panahon, sama-samang nakipaglaban ang ating mga ninuno laban sa misteryoso at hindi mahuhulaan na langit. Kapag umatake ang mga tao, natural na hindi kayang palamigan ng ating mga inapo ang puso ng ating mga ninuno. Ngayon, ang Doomsday Kingship ng Kanluran ay pa rin ang aming nakatagong panganib. Kung mag-aaway tayo para sa pagkakaroon ng Dragon Veins, malaki ang posibilidad na tayo ay mapatay. Sa mga bisig ng kaaway. Pagkasabi nito, huminto si Wang Yuzhan bago sinabing, kaya, upang magpas siya sa bagong Guardian clan ng Kunlun Dragon Vein nang hindi nasaktan ang marami sa ating sariling mga tao, ang ating mga ninuno, pagkatapos ng deliberasyon, ay nagpas siya na sumali sa ilang iba pang malalaking clan. Clan Meeting. Nang marinig ito, ang daan-daang pangunahing miyembro ng Phoenix Clan sa ibaba ay nagkatinginan, nagulat at nasasabik. Ancestor Yuzhan, nagsasalita ka ba tungkol sa isang clan meeting tulad ng 100 taon na ang nakalipas? Tanong ng isang matanda. Nagtaka si Wang Yuzhan, isang pulong ng angkan ang ginanap 100 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Xiao Huang, ang huling pagpupulong ng angkan ay ginanap dahil sinalakay ng ibang mga bansa ang ating Xia Kingdom mahigit 100 taon na ang nakararaan. Napag-usapan ng aming mga pangunahing angkan kung magpapadala ng mga tao para manghimasok sa sekular na mundo. Ang digmaan, sa huli, kung isa sa alang-alang na ang dinastiya noong panahong iyon ay bulok na, walang ipinadala upang mamagitan. Ngunit noong panahong iyon, dahil ito ay isang secular na usapin, hindi ito nakagambala sa mga ninuno. Tumango si Wang Yuzhan, kaya nga. Kung gayon, isa talaga itong angkan. Pagpupulong. Gayunpaman, ang mga dinastiya ay nagbago at ang mundo ay naging magulo. Ito ay ang kaso mula noong sinaunang panahon. Napakaraming naranasan ng aming clan, kaya hindi na namin kailangan pang lumahok. Ang kaligtasan ng Dragon Veins, kaya natural na lalahok ang ating mga ninuno. Ang sinumang angkan na gustong palitan ng dragon ay maaaring magkusa na tumayo sa kumperensya at magsalita ng buong lakas. Haha, para pag-usapan ang tungkol sa lakas, kaming angkan ng Phoenix. Ngayon isa na lang ang angkan ng White Tiger na dapat katakutan. Ang ibang mga angkan ay hindi kwalipikadong makipaglaban sa atin, lalo pa sa ninuno na si Xiao Ru, sino sa mundo ang makakalaban. Isang matanda ang ngumiti ng may kumpiyansa, at marami rin ang sumang-ayon. Feeling ko nanalo ako. Mataimtim na sinabi ni Xiao Wanlo sa oras na ito, kayong mga lalaki, huwag maliitin ang mga bayani ng mundo. Ang mga pangunahing angkan ay may malalim na pamana, at karamihan sa kanila ay hindi makakatakas mula sa mundo, kaya dapat nilang itago ang kanilang mga dragon at nakayukong tigre. Kung wala na, nung naitatag ang mga sinaunang Diyos, akala ng lahat ay 4 na pangunahing angkan lamang ang pipiliin, ngunit ano ang nangyari? Natagpuan ni Ye Wuya ang tatlong master, sina Wei Bufan, Lei Chong at Qing Yin mula sa Baize Clan, Koi Clan at Xuanfeng Clan, at natagpuan din si Xiao Xiang Swordsman at monghe na si Buyo mula sa sekular na sekta. Sa 12 miyembro, halos kalahati ang mga masters ng hindi 4 na major clans. Ano ang punto nito? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Kahit na ang mga bloodline ng 4 na pangunahing angkan ay malakas at may pinakamalalim na pundasyon, ang paglilinang ay nakasalalay sa sarili, hindi sa iyong pinagmulan. Isang grupo ng mga junior sa ibaba ang nakinig, at agad na pinigilan ang kanilang mga ngiti, mataimtim na tumango, at nakinig sa pagtuturo.
Nakangiting sinabi ni Huang Yuzhan, may isa pang bagay, kayong maliliit na lalaki, maaaring hindi naiintindihan. Clan meeting, although the strong are respected, but it's not all about you as old guys going up and down. Tayo ay tatanda balang araw, ang pagpapatuloy ng angkan ay nakasalalay sa nakababatang henerasyon, kaya kung sino ang maaaring sumikop sa magandang posisyon ng mga ugat ng dragon, depende rin kung kaninong mga kabataan ang mas mahuhusay. Kung hindi, gaano man ang ninuno na si Xiaoro ang pinakamahusay sa mundo, nag-iisa lang ito sa kanya. Ang sapilitang pag-asa sa ninuno upang sakupin ang lupain ng Dragon Vein ay hindi sapat upang kumbensihin ang iba pang mga angkan, at magdudulot ito ng lahat ng uri ng kaguluhan sa panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit ang pamilya Shenlong ay nasa Kunlun ay dahil mula noong sinaunang panahon, ang kanilang mga Panginoon ay lumitaw sa isang walang katapusang agos, at sila ay puno ng mga talento, hindi lamang umaasa sa isa o dalawang ninuno upang suportahan ang kanilang hitsura, at ito ay sa panahon lamang ng Yewuya na sila ay namumukod tangi. Tumango ang lahat. Sa katunayan, magiging hindi patas para sa mga kabataan na sakupin ang mahalagang lupain ng paglilinang dahil sa kanilang makapangyarihang mga ninuno na daan-daang taong gulang na. Ang bawat clan ay hindi isa o dalawang tao, mula sa daan-daan hanggang 10,000 libo, lalo na ang Big Four. Mayroong libu-libong tao sa angkan lamang. Sa kanila, mayroon lamang isang dosina o higit pa sa mga ninuno, hindi hihigit sa 20 o 30 tao, at hindi lahat sa kanila ay napakalakas. Ang tunay na pangunahing puwersa ay ang nakababatang henerasyon pa rin. Sila ang kinabukasan ng angkan. Dahil lamang sa ilang mga ninuno ay makapangyarihan ay hindi maaaring kumatawan sa lakas ng buong angkan, iyon ay haantong lamang sa isang kakulangan ng mga talento sa angkan at walang mga kahalili. Kung isa sa alang-alang ang pangmatagalang pagunlad ng angkan, totoo na ang isa o dalawang ninuno ay hindi maaaring kumuha ng mga ugat ng dragon dahil sa lakas ng isa o dalawang ninuno. Mahirap sigurong kumbensihin ng publiko. Bagaman ang mga partikular na alituntunin ng clan meeting ay hindi pa natatapos sa ibang clan, maliban sa aming grupo ng matatanda, ang nakababatang henerasyon ay dapat magkaroon ng paligsahan sa pulong. Nakangiting tumingin si Huang Yuzhan kay Du Yuner at sinabing, malaki pa rin ang tiwala namin sa mga kabataan sa aming angkan. Ngayong bumalik na si Yuner, ang mga nakababatang henerasyon ay dadagandong sa mga phoenix. Ang napagpasyahan na ng ninuno na si Xiaoro na kapag naitakda na ang petsa ng clan meeting, ito ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Ang Industrial Secret Realm, sa ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga manunood ay nagkagulo, at isang grupo ng mga angkan ang nasa sabik. Gusto mo ba talagang buksan ang Watong Secret Realm? Oh my God! Hindi ito nabubuksan sa loob ng libu-libong taon. Nakaka-excite. Hindi ko alam kung ito ay katulad ng nakatala sa mga sinaunang aklat, ngunit sa kasamaang palad ay hindi tayo makapasok. Si Du Yuner ay mukhang nataranta. Nang makita ang nagniningas na mga mata ng mga katabi niya na nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang magtanong, ano? Ano ang lihim na kaharian ng Indes? Kabanata 1376 na maliit na bayan. 1376. Nakangiting sinabi ni Xiao Huang, Yuner, hindi mo kailangang masyadong kabahan, ang Watong Secret Realm ay isang ipinagbabawal na lugar para sa aming angkan ng Phoenix. Ito ay isang pagsubok na lugar na mabubuksan lamang kung sabay na lumabas sina Feng Yan at Huang Yan. Siya lang din ang babaeng Phoenix. Ikaw at ang babaeng Phoenix ay maaaring pumasok doon at tanggapin ang pagsubok. Kapag nagtagumpay ka, kadalasan ay magkakaroon ka ng maraming lakas. Kung pag-uusapan, kahit na ang mga ninuno ni Xiaoro at ako ay kailangang umasa sa iyong presensya para makita ang mukha ng mahiwagang kaharian ng Watong na ito. Sa partikular, mauunawaan mo mamaya. Bago yun, kailangan mo munang matutunan ang sayaw ng Phoenix sa loob ng 9 na araw at makabisado ang iyong apoy ng Phoenix. Dati nag-aalala kami na magiging mas mabagal para sa iyo na magsimula mula sa simula, ngunit ngayon ay mayroon ka ng the body refinement realm will be much easier. Tumango si Du Yuner na parang hindi niya naiintindihan, nag-aalala siya na hindi niya matugunan ang mga inaasahan ng mga taong ito sa clan. Kung tutusin, wala siyang karanasan sa pakikipaglaban, at ang pagsasanay niya talaga ay hindi kalagkarin ang hulihan ng mga binti ni Ye Fan. Kung tungkol sa pagiging isang walang kapantay na master, hindi niya ito masyadong inisip. Okay, ganyan talaga. The clan meeting is bound to be held. Tayong matatanda na ang mag-discuss. Kayong mga kabataan ay mabuting mag-aaral na linangin. Bigyang pansin ang mga batang talento sa angkan upang makita kung mayroong anumang partikular na magagandang ponla. Sa simula ng clan meeting, talagang imposibleng magpadala lamang ng isa o dalawang kabataan, hindi pa banggitin na kababalik lang ni Yuner, at karamihan sa kanila ay hindi ma-master ng mabuti ang Feng Wujiushan. Sa oras na iyon, hindi maaaring mag-isa si Ziner. Kung bata pa, walang maganda. Kahit na mayroon tayong ninuno na si Xiaoro, maaaring hindi tayo manalo laban sa iba pang mga angkan. Once in a habang buhay, ang magandang pagkakataon na makapasok sa Kunlun ay may kaugnayan sa karangalan, kahihiyan at pag-unlad ng aming angkan ng Phoenix. Hindi ka dapat mawala sa mukha ng mga ninuno. Ang ekspresyon ni Huang Yuzhan ay bihirang malubha. Ang mga ulo ng iba't ibang mga ugat ay tumayo ng sunod-sunod,
mukhang solemn at magalang na tumugon. Susunod ay ang seremonya ng pagkilala sa ninuno ni Du Yun'er. Hindi tinanggihan ni Du Yun'er ang pagsali sa Phoenix Clan dahil hindi niya akalain na masama ang pakikitungo sa kanya ng Phoenix Clan. Siya ay may likas na banayad at mabait, at hindi magdaramdam sa mga taong iyon sa angkan para saktan ang kanilang mag-ina. Sa halip, makonsensya siya sa namatay na ina at kapatid na babae ni Xiao Ziner. Mula sa pananaw ng batang babae, si Xiao Fengqi at ang iba pa sa Seven Vessels ay makatuwirang galit sa kanya. At ang kanyang lolo, si Xiao Huang, ay tumulong sa kanilang mag-ina na makatakas, at iniwan sa kanya ang Phoenix Jade na sumisimbolo sa Phoenix, na napakahusay na. Sa mga mata ni Du Yun'er, karamihan sa kanyang nakikita ay ang maliwanag na bahagi, at wala siyang masyadong pakialam sa mga madilim na bagay. Marahil sa mata ng ilang tao, ang isang babaeng tulad ni Du Yun'er ay medyo tanga, ngunit si Du Yun'er mismo ay walang pakialam sa mga opinyon ng iba. May manliligaw siya, may pamilya, at kayang gawin ang gusto niya, kontento na siya. Matapos makumplito ang seremonya ng pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa mga ninuno, pumunta si Du Yun'er at ang kanyang ina na si Du Yunsheng sa looban na nakatalaga sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas mataas ang tirahan ni Du Yun'er, at nagkataon na malapit ito kay Xiao Ziner, at mayroon siyang dalawang maid na nakatalaga sa kanya. Hiniling ni Du Yun'er sa dalawang kasambahay na lumabas muna at makipag-usap sa kanyang ina sa ilalim ng puno ng eroplano sa bakuran habang umiinom ng tsaa. Ang mag-ina ay sa wakas ay nakapagsamang muli, at natural na walang katapusang mga bagay na sasabihin. Nagsalita si Du Yunsheng tungkol sa mga kaganapan ng taon, habang si Du Yun'er ay nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay na mayroon siya mula pagkabata. Ilang beses, hindi napigilan ni Du Yunsheng ang pag-iyak nang marinig niya ito, at ang pagkakasala para sa kanyang anak na babae ay nagpahirap sa kanyang puso. Before I knew it, gabi na pala. Tuyo ang bibig ni Du Yun'er, uminom siya ng tsaa, at hindi naiwasang magtanong, "Nay, kayo ni tatay. Bakit hindi kayo nagsalita noong nagkita tayo ngayon lang?" Kalmadong ngumiti si Du Yunsheng, "Matagal mo nang gustong magtanong, di ba?" Actually wala lang, kaya lang pagkatapos ng maraming taon, nakatakas ako sa bakanteng pinto, at wala akong pagmamahal o pagmamahal sa kanya. I used to hate him for being indecisive, it was useless to hate him. Pero kalaunan nalaman ko na mali siya, bakit ako hindi? Napakatagal na, at matanda ka na. Sa sandaling ako ay naging isang monghe, siya ay isang matandang kakilala, at walang masabi. Si Du Yun'er ay nagbigay ng, "Oh," nakagat ang kanyang mga labi at ngumiti, "Sa totoo lang. Mahirap para sa akin na sumigaw." Ang kanyang tetay, ang pakikipagkita sa kanya ay iba sa pakikipagkita sa iyo. Hanggat nakikita ko ang iyong mga mata, pakiramdam ko ay napakabait. Oo, ang iyong mga mata ay halos kapareho sa akin, ngunit ito ay nakakalungkot. Dahan-daang hinaplos ni Du Yunsheng ang pisngi ng kanyang anak na babae ng buong pagmamahal, at sinabing, "Kung hindi nito binago ang aking hitsura, pinayagan kitang makita ako, ang iyong hitsura ay halos kapareho ng aking orihinal na hitsura." Napakurap-kurap si Du Yun'er at sinabing, "Kung ganoon ay maaari mong hanapin ang mga lumang larawan, wala ka bang mga larawan mo noong bata ka pa?" Silly boy, dati akong ahente ng Dragon Soul, ang impormasyon ay inilihim, at ang mga larawan ay nawasak, bamantong hininga si Du Yunsheng. Si Du Yun'er ay tumanggo sa pagkabigo, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at sinabing, "Nay, dati ay ahente din siya ng Dragon Soul, at gayon din ang ina ni Brother Ye Fan." Si Du Yunsheng ay nagpakita ng isang makitid na ngiti sa kanyang mga mata, "Ye Fan ay anak ni Wuyo. Kung pag-uusapan, kami ni Wuyo ay magkasosyo noon, siya ang namamahala sa paglusot sa labanan, ako ang namamahala sa interogasyon, undercover at logistics, at ang dormitoryo. Ito ay isang silid pa rin." Nagkataon lang, mas natuwa si Du Yun'er nang marinig niya ito. Naalala ni Du Yunsheng, "Noong bata pa kami, talagang nagbibiruan kami. Kung magkakaroon kami ng mga anak sa hinaharap, maaari kaming magkaroon ng baby kiss." Hindi ko inaasahan iyon. Totoo nga. Ha! Namula si Du Yun'er nang marinig niya ito, at ang kanyang puso ay nagagalak. Ang ganap na kapalaran ay talagang kahanga-hanga. Sa pagtingin sa masayang hitsura ng kanyang anak, nakangiting sinabi ni Du Yunsheng, "Gusto mo yun, Ye Fan?" Miss na siya. Bueno, tumanggo si Du Yun'er nang hindi namamalayan, ngunit nagmamadaling umiling, "Hindi." Ni. Tiningnan ni Du Yunsheng ang nahihiyang hitsura ng kanyang anak, at nakitang ito ay partikular na kawili-wili, ilang araw pa lang mula nang tayo ay magkahiwalay, kaya naisip ko na lang. Hindi talaga magandang magstay ang mga babae. Kakasama ka lang ng nanay ko, kaya puro lalaki lang ang iniisip mo. Hindi, nanay, huwag mong sabihin yan, hindi alam ni Du Yun'er kung paano ito ipapaliwanag. Napabuntong hininga si Du Yunsheng, "Marami na rin akong narinig tungkol kay Ye Fan, magaling talaga siya, at least sa kilos niya, napaka-responsable niyang bata. Ito ay mas mahusay kaysa sa iyong ama, kaya, hanggat nararamdaman mo na masaya, susuportahan ka ni nanay." Napangiti si Du Yun'er at tumanggo, may naalala, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabing, "Nay, tatawagan ko si Brother Ye Fan, siguradong tuwang-tuwa siya na malaman na tayo ay muling nagkita." "Okay, bakit hindi ka gumawa ng video at hayaan mo akong makilala siya?" mungkahi ni Du Yunsheng.
Naisip ito ni Duyuner, kaya nag-dial siya ng isang video call. Hindi nagtagal, nakakonekta si Yefan doon. Sa video, nakaupo si Yefan sa pasukan ng isang restaurant, kumakain ng steak sa malalaking subo. Sa likod niya ay isang maliit na bayan. Walang sasakyan sa kalsada kaya medyo desyerto. Yuner, okay na ba ang lahat sa Phoenix Clan? Kinuha ni Yefan ang isang napkin at pinunasan ito ng nakangiti. Kabanata 1377, ito ay deserving na maging masaya. 1377. Kuya Yefan, nasaan ka? Bakit parang hindi perbitoryo? Nagtaka si Duyuner dahil ang mga bahay sa likod ni Yefan ay parang ilang kanlurang bayan. Napangiti si Yefan, nasa Australia ako, isang medyo malayong lugar na tinatawag na Adelaide Town. Australia. Kakaibang tanong ni Duyuner, anong ginagawa mo sa Australia? Hindi ka ba pupunta sa Roed Ian para dumalo sa birthday party ni Princess Air? Ayoko ring sumama, aksidente akong nadala dito. Nag-aatubili na sinabi ni Yefan, mahirap sabihin, gayunpaman, huwag mag-alala, ayos lang ako. Nang makitang nag-aatubili si Yefan na magpaliwanag, hindi na tinanong ni Duyuner ang pinakahuling linya. Ngumiti siya at sinabing, Brother Yefan, nakilala ko ang nanay ko. Sinabi niya na dati siyang nasa Dragon Soul, at partner siya ng kanyang tiyahin, at magkasama pa rin siya. Nagulat si Yefan, talaga. Nandoon din ang nanay mo. Ibinigay ni Duyuner ang telepono kay Duyunsheng at nakipagkita kay Yefan. Tita, kumusta na po kayo, mga taga Phoenix Clan, hindi ba kayo nakakahiya ni Yuner? Bagamat nagtataka si Yefan kung bakit nakasuot ng madre ang ina ni Yuner, hindi siya nagtanong. Hindi, si Yuner ang kanilang puso at kaluluwa, kaya paano nila tayo pakikitunguhan ng masama? Yefan, narinig ko na ang tungkol sa iyo sa lahat ng oras, ngunit sa wakas ay nakita na rin kita sa pagkakataong ito. Ngumiti si Duyunsheng at sinabi, ang iyong ina na si Wuyo, okay pa rin siya. Nagkibit balikat si Yefan, siya kung saan ako nakatira, ayos lang, auntie, pamilyar ka ba sa kanya? Nakangiting sabi ni Duyunsheng, sabihin mo sa kanya na si Yuner ay anak ng aking Duyunsheng, tiyak na mabigla siya. Tumango si Yefan at nagplanong bumalik at magtanong kung kailan siya nagkaroon ng pagkakataon, ngunit wala siyang pakialam sa ganitong uri ng bagay, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng nakaraang henerasyon. Pagkatapos ng ilang pakikipag-chat, may dumating mula sa pamilya Xiao at nagsabing gustong makita ng ninuno ni Xiao Ru si Duyuner at opisyal na turuan siya ng 9 na araw na sayaw ng Phoenix. Si Yefan ay nagkataong bumisita mismo sa bayan ng Adelaide na ito, kaya ibinaba niya ang telepono at nakipag-appointment kay Duyuner para makipag-usap muli sa susunod. Naglalakad sa malamig na kalye, nalaman ni Yefan na walang espesyal dito, at walang kapansin-pansin. Nang lumakad si Yefan sa gitna ng bayan, nakakita siya ng isang estatwa na nakatayo sa gitna ng fountain sa isang maliit na parisukat, na naging dahilan para medyo interesado si Yefan. Ito ay isang metal na estatwa ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na mukhang medyo matanda. Ang suot na damit ay mga damit din mula sa daan-daang taon na ang nakalilipas. Tumingin si Yefan sa isang nameplate sa tabi ng fountain, na may nakasulat na, Emily Adelaide, na dapat ay ang pangalan ng rebulto. Matapos basahin ang maikling pagpapakilala, napagtanto ni Yefan na ang Emily na ito ay ang matandang ninuno ng bayang ito, at karamihan sa mga residente ng bayang ito ay kanyang mga inapo. Noong panahong iyon, ito ay isang tigang na lupain kung saan ipinatapon ng ilang bansa ang mga bilanggo, at ang mga tunay na katutubong residente ay ilan lamang sa mga katutubo. Ang Emily na ito ay maaaring mabuhay dito, manganak ng kanyang sariling mga anak, at unti-unting bumuo ng isang maliit na bayan, mayroon siyang ilang mga kasanayan. Matapos suriin ni Yefan ang mga nakapalibot na gusali, muling itinuon ng kanyang mga mata ang isang tindahan ng relo. Dahil ang bayan ay may maliit na populasyon, walang maraming mga tindahan, at sila ay karaniwang mga tindahan o maliliit na restoran para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tanging ang tindahan ng relo lamang ang tila namumukod tangi sa karamihan. Bagamat hindi masyadong nagsaliksik si Yefan sa mga orasan, nakikita niya sa isang sulyap na ang ilan sa mga orasan sa salamin na bintana ay pawang magagandang produkto ng panahon, at tiyak na nagkakahalaga ng maraming pera. Ang punto ay, paano magbubukas ang naturang high-end na tindahan ng relo sa napakaliit na lugar na walang negosyong mapag-uusapan? Sumimangot si Yefan, naglakad patungo sa tindahan ng relo at dahan-daang binuksan ang pinto. Sa tindahan, ang halimuyak ng lavender ay tumatagos, at ang tick-tock na tunog ng orasan ay parang gumagalaw na paggalaw. Isang babaeng nasa kanyang 30s at 40s na naka-overall at manggas ay nakaupo sa isang workbench, minsan-sinang nag-aayos ng pocket watch na may mga gamit. Hello, tawag ni Yefan, ngunit tila hindi ito narinig ng babae at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nag-isip sandali si Yefan at sinubukang maglakad sa harap ng workbench ng babae. Sa oras na ito, itinaas ng babae ang kanyang ulo, ipinakita ang isang ordinaryong mukha, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay ngumiti siya at sumenyas kay Yefan. Sorry, hindi kita marinig, may kailangan ka ba? Sumenyas ang babae sa sign language. Bingi. Ngumiti si Yefan at sumenyas, wala lang, titignan ko lang, okay. Tumango ang babae at ngumiti kay Yefan.
Naglakad si Yefan sa isang mesa at tiningnan ito sandali. Matapos makahanap ng mekanikal na relo na mukhang luma na, inabot ni Yefan at kinuha ito. Pagkatapos, direktang ibinato ni Yefan ang anti-gong relo sa noo ng babaeng gumagawa ng relo. Sa kapangyarihan ni Yefan, ang shot na ito ay tiyak na magpapalaki ng ulo ng karaniwang tao at mamamatay kaagad. Gayunpaman, sa sandaling ang relo ay malapit ng hawakan ng babaeng gumagawa ng relo, ito ay direktang nakabitin sa hangin at tumigil sa paggalaw. Kasabay nito, tumigil din ang tunog ng tick sa buong tindahan ng relo. Mga orasan, tumigil ang lahat. Walang magawang itinaas ng babaeng gumagawa ng relo ang kanyang ulo. Pagkatapos niyang abutin at tanggalin ang relo, mukha siyang walang pakialam at naguguluhan, paano mo nalaman na akin iyon? Ngumisi si Yefan at sinabing, sa tingin mo ay nagpapanggap ka na bingi at pipi. Lalaki, sa pamamagitan ng pagpigil sa iyong mahiwagang pagtatanim, may tatago mo ito sa akin. Nararamdaman ko ang iyong presensya ilang kilometro ang layo. Imposible. Kumunot ang noo ng babaeng gumagawa ng relo at sinabing, hindi dapat ako makita ng iyong cultivation base. Itinatago mo ba ang iyong cultivation base? Tumawa si Yefan at itinuro ang desk. Ang may hawak ng business card, nagsinungaling ako sa iyo, nakita ko lang na, ang may-ari, si Cicely Adelaide, ang contact number. Ang bruhang si Cicely, ay napatingin sa business card sa kanyang workbench na may pagtataka, hindi alam kung matatawa o maiyak sandali. Ito ay naiprint sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ako nagpapadala ng ilan, ngunit nakalimutan ko ang tungkol dito, bamantong hininga si Cicely. At saka, bagamat hindi ako marunong magayos ng mga orasan sa aking sarili, hindi mo ba naisip na masyadong kakaiba para sa isang bingi na maging isang gumagawa ng orasan? Hindi mo maririnig ang tunog ng makinarya, kaya paano mo malalaman kung naayos na ito? Tignan mo. Mukha siyang bata, kaya wala siyang masyadong experience. Nagbiro si Yefan, nakakamangha ba na hindi kita nakikilala sa boses mo? Ayoko lang na hinuhusgahan ako. Excuse me, mahinang sabi ni Cicely. Kasunod ng boses niya, nagsimulang gumalaw muli ang orasan sa tindahan. Lucifer, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Cicely. Sa tingin mo gusto kong sumama? Hindi yung kapatid mo ang nagpilit na i-teleport ako. Hinayla ni Yefan ang isang upuan at naupo, sabi ko paano mo ako na-teleport sa ganoong kalayuan, maaari ba kayong bayan ng magkapatid? Adelaide ang apelyido mo, kaya dapat ganoon din siya. Tila medyo nagulat si Cicely, Venya. Ginamit mo ang short gate. So ang pangalan niya ay Venya, tumanggo si Yefan. Ang mga taktika ng iyong kapatid ay mahirap bantayan. Narinig ito ni Cicely, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng kagalakan, at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagtaka si Yefan, bakit ganyan ang itsura mo? Ito ba ay isang bagay na dapat ikasaya? Kabanata 1378 Cicely's 1378. Oo, masayang-masaya ako, hindi ito itinanggi ni Cicely. Nagtaka si Yefan, bakit? Sinabi ni Cicely na may kalahating ngiti, sa puwersahang pag-teleport ng magic, ang Shard of the Sky, mayroong dalawang elemento upang matagumpay na mailabas ito sa lalong madaling panahon. Ang unang punto ay ang mag-iwan ng espiritual na imprint. Ang lugar kung saan dapat pumunta ang spellcaster. Pangalawa, ito ay maging pamilyar at hindi malilimutan hanggat maaari, at pinakamahusay na agad na bumuo ng isang larawan ng hitsura ng lugar na iyon sa iyong isip, upang maabot ang isang koneksyon sa iyong sariling espiritual na imprint. Akala ko ay ayaw na ni Vinia na bumalik dito. Tila siya ay lihim na bumabalik sa lahat ng oras, at nag-iwan siya ng marka sa pag-iisip, at hindi niya talaga gustong kalimutan ang lugar na ito. Kung hindi niya magagawa, sa pinakakritikal na sandali, ito ang patutunguhan ng teleportasyon. Saglit na naguluhan si Yefan, ano ang nangyayari, mga kapatid, tila hindi siya nasisiyahan ng banggitin kanya sa harap niya, at sinabing wala siyang kinalaman sa iyo. Bakas ng mapanglo ang sumilay sa mga mata ni Cicely. Ay nagsabi, ito ay aming pribadong bagay at walang kinalaman sa iyo. Kung wala kang ibang gagawin, mangyaring umalis. Naninirahan ako sa aking sariling bayan at ayokong maistorbo. Hindi umalis si Yefan, at ngumiti, ayoko ring istorbohin ka, ngunit ako ay tinititigan ng hari ng katapusan, at ang aking pinagkakatiwalaan, si Prinsesa Air, ay kinuha din ng iyong kapatid. Ang presidente ng seminar, maaari mo ba akong bigyan ng ilang kapakipakinabang na impormasyon? Hindi kita hihilingin ng wala, dapat meron kang gusto, kung ano ang gusto mong gawin, pwede tayong mag-chat. Si Cicely, na alam ang kapangyarihan ng hari ng katapusan ng mundo, hindi gustong palampasin ni Yefan ang pagkakataong ito. Ang pinakakulang sa kanya ngayon ay ang impormasyon tungkol sa paghahari ng Doomsday. Kahit si Niewuyo ay alam na may hangganan ito, dahil kung tutusin, ika-6 lang ang kanyang ranggo. Upang makaligtas sa susunod na labanan sa Doomsday Kingship, o kahit na manalo, o iligtas si Air, dapat malaman ni Yefan ang higit pang impormasyon. Walang pakialam na sinabi ni Cicely, daan-daang taon na akong wala sa seminar, at wala akong masyadong alam tungkol sa kasalukuyang paghahari ng katapusan ng mundo. Pag-alis ko, nangako rin ako sa hari ng Doomsday, umalis man ako, hindi ko isisiwalat ang sekreto ng seminar, kaya hinayaan na lang niya akong mabuhay.
Ang Dharma King Doom ay isa sa pinakamalakas na salamangkero sa kasaysayan. Mas mataas ang lakas niya kaysa sa akin noon, at ngayon ay hindi ko alam kung anong level na iyon. Payo ko sa iyo, huwag umasa na makakasama mo ang Dharma King Doom. Head-to-head confrontation yan, bata ka pa, pag-isipan mo muna kung paano mamuhay ng low profile and forbearance. Nang marinig ang mga salitang ito, lumubog ang puso ni Ye Fan. Kahit si Sisley ay takot na takot sa Dharma King, kung kaya niya, kung mabubuhay pa siya, isa pa rin ito. Dahil sa katinuan ng Dharma King, hindi niya nilayo na ipagsapalaran ang sarili niyang pagpatay sa kanya. Ngunit kung iisipin mong mabuti, pinilit ni Yehuya si Sisley at iba pang 8 tao na bumalik sa simula. Bilang isang Dharma King na kayang lumaban sa martial god, hindi ito magiging masama. Hindi nakipagkasundo si Ye Fan, kaya umalis siya nang walang nakuhang anuman, nag-isip sandali, at nagkunwaring nagsisisi, kahit nasabihin mo iyan, imposibleng magkasundo kami ng Doomsday King. Dahil ayaw mo akong tulungan, sana balang araw sa hinaharap. Kung makikilala ko ulit ang kapatid mo, huwag mo akong sisihin kung manalo ako laban sa kanya. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, malapit ko na siyang patayin. Si Sisley ay talagang sumimangot, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado, sinabi niya, Lucifer. Huwag kang masyadong mayabang, si Vinia ay naghahadjust ng Gate of Shards sa iyo, hindi ito nangangahulugan na hindi kanya matatalo ng direkta. Talaga, siguro may itinatago siyang lakas, pero hindi ko ginawa ang lahat ng makakaya ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kumislap ang mga mata ni Sisley at sinabing, ang bilis mo ng pag-unlad, medyo kakaiba. Walang paraan, kung hindi ka magsasanay ng husto, kung dumating ang Dharma King of Doom, hindi mo malalaman kung paano mamatay. Bumantong hininga si Ye Fan, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay, okay, babalik na ako, Palm. Sandali lang. Nang papalabas na si Ye Fan sa tindahan, sa wakas ay pinigilan siya ni Sisley. Lihim na natuwa si Ye Fan, at nagkunwaring lumingon sa likod na parang walang nangyari, ano ba? Papatayin mo muna ako, para hindi ko mapatay ang kapatid mo. Blanco ang sinabi ni Sisley, huwag mo akong paglaruan ng mga bitag ng wika, ako ang Escape Alliance. Ang mga miyembro ng Presbyterian Church ay hindi basta-basta papatay ng tao. Ito ay labag sa ating layunin. Gusto ko lang makipag-deal sa'yo. Basta pangako mo sa akin, balang araw, kung gusto mo talagang makipag-showdown kay Vinia, kapag nanalo ka, hahayaan mo siyang mabuhay. Inisip ito ni Ye Fan, at nagtanong, kung gayon, ano ang makukuha ko? Hindi ba't sinabi mo na hindi mo sasabihin ang sikreto ng seminar? Hindi mo ako bibigyan ng paraan upang matukoy ang kanilang mahika. Hindi ba? Walang tunay na paraan upang malutas ang magic. Sa huli, ito ay tungkol sa lakas. Malamig na sinabi ni Sisley, bilang kapalit, ipinapangako kong tutulungan kita minsan, sa panahon ng kagipitan. Natawa si Ye Fan at sinabing, halika, hindi ka kalaban ng hari ng araw ng paghuhukom. Sa totoo lang, pagkatapos ng labanan sa iyong kapatid, wala talaga akong inaalala kahit kanino maliban sa hari ng araw ng paghuhukom. Kaya, sa iyo ang mga kondisyon ay hindi kaakit-akit sa akin, kung wala nang iba pang mabuti, pupunta ako. Naramdaman ni Ye Fan ang isang maliit na tambol sa kanyang puso. Siyempre, nagyayabang siya. Sa katunayan, kahit na lumaban siya laban sa kawalan, wala siyang ilalim. Kung tutuusin, kung talagang ginamit niya ang Purgatory Sword Demon Method, hindi ito matatag. Gayunpaman, naramdaman ni Ye Fan na tiyak na makakabuo si Sisley ng mas magandang bargaining chips. Oo nga naman, sumimangot si Sisley at tila nakapagdesisyon na siya bago niya sinabing, maaari akong makipagpalitan ng sikreto sa iyo. Ang sikretong ito, sa isang kritikal na sandali, ay dapat makatulong sa iyo ng malaki. Naging interesado si Ye Fan at lumingon, oh. Anong sikreto? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Bumantong hininga si Sisley at nagsimulang magkwento. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Ye Fan sa tindahan ng relo. Ang sikretong sinabi ni Sisley ay biglang nagkaroon ng ibang iniisip si Ye Fan. Sa pagkakataong ito, pinapante siya ng Void, at talagang napakaganda ng ani. Gayunpaman, hindi na siya maaaring manatili pa. Sinamantala niya ang gabi, tumakbo siya ng mabilis at umalis sa maliit na bayan ng Adelaide. Gusto niyang magmadaling bumalik sa Purgatory Island. Hindi mahalaga kung paano iligtas si Ir, harapin ang paghahari ng Doomsday, at ang mga pagtatapos ng muling pagbuhay na si Angel, marami siyang dapat gawin. Pagkaalis ni Ye Fan, mag-isang naglakad si Sisley sa pool at tumingin sa estatwa ni Emily. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naalala ni Sisley ang kanyang sarili at bumulong sa kanyang sarili, nanay. Lumalabas na tahimik na binibisita ka ni Vinia sa lahat ng oras. Nasa langit ka, at dapat nakita mo siya. I will be here, waiting for him to come back, looking forward to the day we meet him. Sana kaya niyang bitawan ang nakaraan at magsimula ulit tayo. Kabanata 1379 ang tunay na henyo. 1379 na nyebe. Mga bundok na may takip, malamig din ang araw. Ang malaking kastilyo kung saan matatagpuan ang Doomsday Kingship, sa bulwagan na puno ng mabituing pattern.
Ginamit mo ba ang Broken Sky Gate? Sa trono, ang Dharma King of Doom ay bahagyang sumandal sa armrest, ang mukha na nakatago sa blur ng dilim ay walang ekspresyon, at ang tono ng tanong ay kasing linaw ng tubig. Nakatayo sa ibaba ang Void at Earth Kings, at si Aiur na dinala sa templo. Narinig ni Void ang tanong at walang ekspresyon na tumango, oo. Sa tingin mo, hindi ang kalaban ni Lucifer? Tanong ulit ni Doom. Iniisip ko lang na dahil ang layunin ay ibalik si Prinsesa Elle, hindi na kailangang makisali sa kanya ng labis, sagot ni Void. Tumawa ang hari ng lupa sa tabi niya, halatang kinakabahan ang mukha ko noon, anong magagawa ko? Hindi ako kinakabahan, tiningnan siya ni Void ng masama. Sa harap ng dakilang hari ng Dharma, bakit ka matigas ang ulo? Siguradong may ekstrang kapangyarihan si Lucifer. Kung hindi ka siguradong makokontrol siya, paano mo mapipilit ang teleportasyon? Sabi ng Earth King na may kasamang ngiti. Malamig na sinabi ni Void, isang basura na muntik nang mapatay ni Lucifer, karapat-dapat ka rin bang suriin ang aking lakas? Kung utusan ako ng hari na patayin si Lucifer, kukunin ko ang ulo ng iba ngayon. Dharma King, narinig mo ba? Gustong kunin ni Void ang ulo ni Lucifer para sa iyo. Nagmamadaling sinabi ng Earth King sa Doomsday Dharma King na nakangiti. 2 beses tumawa si Dharma King Doom, hari ng lupa. Hiniling ko ba sa iyo na magsalita? Bago pa siya matapos magsalita. Ang hari ng lupa ay nagpakawala ng matinis na sigaw. Og! Ang leeg ni Earth King ay tila direktang sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, hindi makahinga. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang leeg, bumagsak sa lupa sa sakit, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang lalamunan ay gumawa ng klik na tunog. Namutla ang magandang mukha ni Aiur. Hindi man lang niya napagtanto na ganap na nailok ng hari ng lupa ang espiritual na kapangyarihan ng hari ng lupa sa sandaling ito, at gumamit ng mahika na hindi niya naiintindihan para malayo ang sunggaban ang lalamunan ng hari ng lupa. Ang Earth King ay isang tipikal na salamangkero, na may manipis na katawan. Kung walang mental power, hindi niya mapapakilos ang elemental energy. Habang pinipisil niya ang kanyang leeg ng kaunting puwersa, mahihirapan siyang makawala. Takot na takot si Aiur. Malinaw, kung gusto ng Dharma King, maaari niyang patayin ang Earth King sa isang iglap. Dapat mong malaman na gusto ni Yefan na patayin ang Earth King, ngunit kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Ang pangunahing punto ay hindi kailanman makokontrol ni Yefan ang Earth King ng ganoon kadali. Ang pagmamaliit ng hari ay nagsiwalat na ng malaking puwang sa lakas. Hanggang sa himatayan na ang haring daigdig ay tinanggal na ng Dharma King ang mahika. Tinanong ko si Void, anong pinagsasabi mo? Ang hari ng lupa ay humihinga ng malalim, ang kanyang mukha ay naging asul sa takot, lumuhad siya sa lupa, at yumuko, nahihiya ang subordinate na ito ay hindi kailanman mangangahas. Kumunot ang noo ni Void. Kumunot ang noo niya, pero wala siyang sinabi. Umalis ka na, sabi ng hari. Pawis na pawis si Diwang, yumuko ang kanyang baywang, at mabilis na umatras. Pagkaalis ng hari ng daigdig, ang hari ng Dharma ay nagpatuloy sa pagtatanong, walang bisa, sa palagay mo gaano ba ginamit ni Lucifer ang kanyang lakas sa laban na ito? Halika, ginamit niya ang hindi bababa sa 50% ng kanyang lakas, marahil higit pa, ngunit anuman ang mangyari, dapat siyang maging mahina sa harap mo, kanyang kabanalan. Talaga, bamulong ang hari ng araw ng paghuhukom, hindi ko makayanan ang isang suntok. Ang suntok na ito, ngunit walang pagkakamali ang pinapayagan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapakasaya, iwinagayway ng hari ang kanyang kamay, walang bisa, umatras ka. Oo, napaatras si Void, isang asul na magic door ang lumitaw sa likod niya, at lumabas ng hall sa susunod na segundo. Nang si Dharma King Doom at Aiur na lamang ang natitira sa napakalaki at kahangahangang palasyo, ang kapaligiran ay naging partikular na solemna. Mahigpit na kinuyam ni El ang kanyang mga kamay at kinakabahang tumingin sa King of Doom. Alam niyang wala na siyang mapupuntahan, at imposibleng makatakas dito. Prinsesa Aiur, hindi mo kailangang kabahan, iniimbitahan kitang pumunta, isa lang ang gusto kong gawin mo, sabi ni Dharma King Doom. Sa iyong lakas, ano ang kailangan mong gawin ko? Naghihinalang tanong ni Aiur. Ngumiti si Dharma King Doom sa mahinang boses, sana ay maging alagad kita at maging kahalili ng Dharma King. Ano? Natigilan si Aiur sa kinatatayuan, hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Tumayo si Dharma King Doom, at sa sumunod na segundo, bigla siyang nagpakita sa harap ni Aiur. Sa ganoong kalayuan, hindi pa rin nakikita ni Aiur ang mukha ng kanyang kabanalan, ngunit naramdaman lamang niya ang parang bundok na presyon, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw, at ang kanyang mga nerbiyos ay naninigas. Ikaw ay isang power user ng all-element particle, isang natural na salamangkero, ang iyong potensyal ay higit na lumampas sa lakas na ipinapakita mo ngayon. Sa mundong ito, kung mayroong sinumang salamangkero na ang mga tagumpay ay hihigit sa akin, ikaw ay dapat. Doomsday Dharma King. Hindi napigilan ni Aiur na mamula ng bahagya. Siya ay labis na pinuri ng tuktok ng mundo ng mahika. Hindi niya alam ang gagawin, at naibsan ang kaba sa kanyang puso. Hindi ako kasing galing ng sinabi mo, marami pa akong dapat matutunan, at ayokong madamay sa mga alitan,
gusto ko lang mamuhay ng ordinaryong buhay, yumuko si Air. Tinatanggihan mo ang aking mabuting hangarin. Ang tinig ni Dharma King Doom ay nagpahayag ng sama ng loob. Nang inag ang puso ni Ayer, kinagat niya ang pangibabang labi at sinabing, Dharma King, kung matututo lang ako ng magic, payag ako, pero, ayokong maging kaaway ng sinuman, lalo na kay Yefan at ng iba pa. Natahimik sandali si Dharma King Doom, pagkatapos ay sinabing may malalim na ngiti, napakatapat na bata. Bueno, may matandang kasabihan sa silangan, ang isang baluktot na melon ay hindi matamis, iginagalang ko ang iyong pinili. Ngunit, napakatagal kong ginugol, napakadaling dalhin ka rito at hayaan kang bumalik ng napakadali. Sabi ni Ayer na balisang, kung gayon, ano ang gusto mo? Well, kung makakapasa ka sa isang pagsubok, papayagan kita. Sabi ng Dharma King. Pagsubok. Kinakabahang sinabi ni Ayer, paano kung hindi ako makapasa? Kung gayon, dapat kang manatili rito, pagkatapos ng mahabang panahon, baka pumayag kang maging disipulo ko. Siya nga pala, naway si Lucifer ay dumating sa iyo, at kung hahanapin niya ang kanyang sariling kamatayan, kung gayon hindi ko siya masisisi. Malumanay na sabi ni Dharma King Doom. Nang marinig ito ni Ayer, nakaramdam siya ng takot saglit. Batay sa kanyang pag-unawa kay Yefan, kung magtatagal ito, posible para sa isang lalaki na makahanap ng paraan upang iligtas ang mga tao. Ngunit alam na alam niya na si Yefan ay tiyak na hindi ang kalaban ng Dharma King. Anong klaseng pagsubok? Sino ang gusto mong paglaruan ko? Nagmamadaling tanong ni Ayer, gusto lang niyang maipasa ang paglilitis sa lalong madaling panahon para makaalis dito, baka mahanap siya ni Yefan. Kailangan mong lumaban sa isang tao, ngunit hindi sa iba, ngunit sa iyong sarili. Sabi ng hari ng Doom. Aking sarili. Natarante si Ayer, paano ko sasabihin? Bago pa matapos magsalita si Ayer, dalawang malalaking purple magic circle ang biglang lumitaw sa ilalim ng lupa at sa itaas ng palasyo. Ang dalawang magic circle ay nagpupuno sa isa't isa, at ang mga komplikadong ron ay patuloy na kumikislap, at ang bilis ng pag-ikot ay pabilis ng pabilis. Unti-unting nanlabo ang mga mata ni Ayer, at medyo dull ang ekspresyon niya, parang nahipnotismo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang propetang nakaupo sa malaking bowl ang kristal ay lumitaw sa tabi ng hari. Ang bowl ang kristal sa ilalim ng matandang babae ay naglalabas ng lilang halo, at ang magic circle na ito ay na-activate din niya ngayon. Dharma King, bagamat ang pagsubok na ito ay makakatulong sa mga tao na mapabuti ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa maikling panahon, mapapabuti ba talaga siya nito hanggang sa puntong mapatay niya si Lucifer? Pagdududa ni Sian. Ikaw ay isang propeta, bakit hindi mo ako tanungin? Tumawa ang propeta at sinabing, hindi ako nangangahas na sabihin na ito ay tungkol sa isang kakaibang numero. Sa tingin ko lang na ang batang ito ay may mabuting puso, at bagamat siya ay napakatalino, hindi siya isang mahusay na mandirigma. Siguro kailangan niyang matuto muna, pagkatapos ay subukan ito. Humalaklak si Dharma King Doom, iyan ay dahil hindi mo nakita ang potensyal ng batang ito. Ang tunay na henyo ay hindi kailangang matuto, kahit siya ay hindi alam kung gaano siya kagaling kapag siya ay humarap sa kanyang talento. Kabanata 1380 Pagkabuhay na maguli. 1380. Sa Purgatory Island, pagkabalik ni Yefan sa kastilyo, nagdaos siya ng magdamag na pagpupulong para talakayin sa lahat kung paano ililigtas si Ayer. Nagbigay din si Niewuyo ng ilang impormasyon tungkol sa Doomsday Kingship, ngunit paulit-ulit pa rin niyang hinikayat si Yefan na huwag maging impulsive. Hanggang sa madaling araw, walang partikular na magandang plano, at ang mga katulong ay nagdala ng almusal. Kumuha si Leviathan ng croissant, kumagad, at nagsabi, Boss, hindi sa takot sa kamatayan ang magkapatid, at hindi para sa iyo na maging isang lantang pagong. Ang pagkukusa lamang na pumunta sa kaharian ng Doomsday upang iligtas si Prinsesa Ayer, maaari tayong maging malayo. Nawalan ng saysay ang lahat ng hirap. Kung noon pa lang, tayong magkakapatid, then boss, lalaban ka sa Dharma King Doomsday, at susunod din tayo. Kahit wala tayong maitutulong, sama-sama pa rin tayong sumusulong at umaatres. Ngunit, ngayon boss, may pamilya ka pa naman, wala namang kakaunting tao sa mundong ito ang nagtuturo sa iyong kaligtasan, at iba na ang responsibilidad sa balikat mo kaysa dati, napabuntong hininga si Azazel. Walang magawang ngumiti si Yefan, kumuha ng isang baso ng juice at humigop, at sinabing, bakit hindi ko alam na ang pagliligtas kay Ayer ngayon ay isang napakamakasariling ideya. Ngunit palagi kong nararamdaman na ako ay labis na nagsisisi, at hinahayaan siyang mahulog sa hari ng Dharma. Walang magiging mabuti sa iyong mga kamay. Blessed by misfortune, and by misfortune, hindi talaga natin kayang harapin ang Doomsday Kingship. Maniniwala lang tayo na may sariling kagwapuhan ang mga mapalad na tao ni Prinsesa Ayer, na pabuntong hininga si Exi Lin Yuan. Nahihiyang sinabi ni Sally Ye, noong nagkaproblema ako, tinulungan ako ni Prinsesa Ayer, ngunit ngayon ay naaresto na siya, ngunit hindi ko siya matutulungan. Kung mas mabilis akong lumaki, baka makakatulong ako, kasalanan ko ang lahat. Napakawalang silbi. Sally, paano kita masisisi, kung dahan-dahan kang lumaki, hindi ba magiging sayang ang isang tulad ko? Nahihiyang natawa si Beryl sa sarili.
Orihinal kang basura, walang ekspresyong sambit ni Asmodeus sa tabi niya. Ngumisi si Beliar, pwede ka bang mamatay kung hindi mo itutuloy? Sloppy Ghost. Hindi napigil ang tumawa ng lahat. Matapos ang isang mapurol at marangal na gabi, sa wakas ay lumuwag ang kapaligiran. Sa sandaling ito, mabilis na pumasok si Chu Yunyao, na nakasuot ng puting Amerikana. Wala akong pakialam kung mailigtas ko si Prinsesa Ayer, pero kailangan ko munang buhayin si Angel. Ayokong mapahamak ng Doomsday Kingship nang hindi natatapos ang experiment. Sabi ni Chu Yunyao, lumakad papunta sa gilid ni Yefan, kumuha ng sandwich, kumuha ng 3 sunod-sunod na kagat, pagkatapos ay dinampot ang juice ni Yefan at humigop ng gusto, nakatingin sa kanyang pagkain, tila nagugutom na siya. Tiningnan ni Yefan ang namumula na mga mata sa mga mata ni Chu Yunyao, at may mga malabong madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at sinabing natigilan, Xiao Yao Yao, hindi ka na magtatrabaho muli buong gabi, hindi ba? Nilunok ni Chu Yunyao ang pagkain, pinunasan ang kanyang bibig, at tumanggo. Sabi, oo, 3 araw akong hindi natutulog. Gayunpaman, natapos ko na ang pangwakas na pagpupulong. Ngayon, ang lahat ng kagamitan ay maaaring opisyal na magsimula. Ibig mong sabihin, ang plano ng muling pagkabuhay ay maaaring simulan ngayon. Tuwang-tuwang sabi ni Yefan. Siyempre, magsisimula ako mamaya. Nandito ako para hanapin ka, para tanggalin ang biochemical cabin ni Angel at ipadala ito sa laboratorio, sabi ni Chu Yunyao. Lumakas ang tibok ng puso ni Yefan. Bagamat sa loob ng maraming taon ay binalak niyang buhayin si Angel, kinakabahan pa rin siya at nasa sabik ng maisakatuparan ang plano. Okay, pupunta ako ngayon. Hindi kumain si Yefan, tumayo siya at dinala si Chu Yunyao sa underground secret room. Sa pagtingin sa 2 taong umalis nang hindi kumakain ng 2 kagat, halos walang imak ang lahat sa hapag. Hindi napigilan ni Feng Yaoying na iling ang kanyang ulo na may mapait na ngiti, at sinabing, bagaman si Yunyao ay hindi mahilig mag-ensayo, siya ay talagang nagsisikap sa kanyang pananaliksik. Talagang hinahangaan ko ang kanyang pagpupursage. Hindi mo ba naiisip na ito ay halos kapareho sa pagsusumikap ng ating asawa? Silang dalawa. Siya ay isang taong maaaring maging malupit sa kanyang sarili, hindi tayo kasing husay nito, nakangiting sabi ni Ning Zimo. Medyo natarante si Niewuyo sa oras na ito, at nagtanong, Yaoying, Zimo, ang anghel, ba na sinabi nila kanina ay ang kahaliling santo na inalis ni Yefan mula sa Sacred Royal Court? Oo, auntie, alam mo ba ang tungkol dito? Nakangiting tanong ni Feng Yaoying. Sinabi ni Niewuyo na imbestigahan ko na ang mga pangyayari ni Yefan. Hindi ba't nakipag-away siya sa Holy Royal Court dahil sa batang iyon? Pero, hindi ba nalasan ang batang iyon hanggang sa mamatay, paano siya bubuhayin? Ilang taon na ba? Tita, ganito po, halos ikinwento ni Feng Yaoying ang kanyang nalalaman. Matapos makinig, sumimangot si Niewuyo at tumahimik. Matapos itong mapansin ni Sally, pansamantalang nagtanong siya, Madam, marami kang pagsasaliksik tungkol sa black magic, at isa ka ring salamangkero ng sistema ng kaluluwa. Dapat marami kang alam tungkol sa pagbuhay muli sa mga patay. Sa tingin mo ba ay may kinalaman ang planong ito ng muling pagkabuhay? Ano ang problema? Itinaas ni Niewuyo ang kanyang ulo at pilit na ngumiti, hindi ko alam. Kung tama ang ideya ko, huwag na nating pag-usapan. Since Yefan and Yunyao are using the technology on the axis of the Earth, siguro may ilang high technology na hindi ko alam, sabay-sabay tayong pumunta at tingnan. Bagamat kakaiba ang tunog ng mga tao, hindi sila gaanong nagtanong. Sa katunayan, ang lahat dito ay hindi makaligtaan ng isang mahalagang eksperimento. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa paligid ni Yefan kung ano ang ibig sabihin ni Angel kay Yefan. Noon, si Angel ang nagbigay kay Yefan ng paniniwala sa liwanag at pag-asa. Kung mabubuhay na muli si Angela sa ganitong panahon ng krisis, magiging kapanapanabik na balita para kay Yefan at Inferno. Bandang 9 ng umaga, sa laboratorio sa isla, dinala ni Chu Yunyao ang medical team ng Resurrection Project upang suriin ang kagamitan sa huling pagkakataon. Ang kagamitan at mga hakbang ay talagang hindi mukhang magkano, ngunit ang bawat detalye at koneksyon ay napakahigpit. Si Yefan ay gumugol ng ilang taon sa pag-iipon at pagsasaliksik, kasama ng kooperasyon at pagtagumpayan ng koponan, ito ay natapos sa wakas. Ang likas na espiritual na enerhiyang silid ng Honghuang Stone, ang kagamitan para sa pagkuha at pag-iniksyon ng mga sangkap ng Yang Shenji, at ang buong proseso ng muling pagkabuhay ay ganap na automatiko. Pagkatapos ay dock ang biochemical cabin kung saan naroon si IR, pindutin lamang ang isang pindutan upang simulan ang programa ng muling pagkabuhay. Nakatayo ang lahat sa isang dulo ng laboratorio, pinagmamasdan si Angel na nakahiga sa biochemical cabin, na may mahabang natural na kulot na flaxen na buhok at pinong mukha na may kaunting baby fat, ang batang babae ay tila mahimbing na natutulog. Napaka-cute, ang sagradong korte ng hari, paano ito magiging napakalupit, ang gayong babae ay kailangang malason, nang makita ni Lanyu si Angel sa unang pagkakataon, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Siguro isa itong bangungot para sa kanya, sana magising siya ngayon, napabuntong hininga din si Wu Yesho. Sabihin, kapag nalaman ni Angel na matanda na ang amo at napakabata pa niya, hindi ba niya makikilala ang amo, haha.
Masayang sabi ni Leviathan. Niyugyug ni Exi Lim Yuan ang kanyang tagahanga at nakangiting sinabi, nagising si Angel, sa palagay ko kailangan niyang gumawa ng maraming mga aralin, pagkatapos ng lahat, ang mundo ay masyadong mabilis. Nakikinig sa lahat ng nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Angel, mahinang bamantong hininga si Niewuyo, umiling-iling. Napansin ni Saliye ang ekspresyon ni Niewuyo at kumunat ang noo, na nagpapakita ng nag-aalalang tingin. Sa oras na ito, sa console, pinigilan ni Yefan ang kanyang pananabik, tumingin sa kanyang bahagyang nanginginig na kamay, at ngumiti ng mapait. Mga taon ng pagsusumikap, puno ng mga inaasahan, at pagkatapos ng pagpindot sa isang pindutan, ang mga resulta ay tatanggapin. Kung mas naging ganito ang sulok, mas nag-aalala si Yefan tungkol sa mga tagumpay at pagkalugi. Ang boses at ngiti ni Angel ay lumitaw sa kanyang isipan noon, at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Anong problema? Gusto mo idiin ko ito para sa iyo? Naging naiinip si Chu Yunyao. Nagmamadaling iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay, kailangan niyang gawin ito sa kanyang sarili, kaya pagkatapos huminga ng malalim, dahan-dahan niyang pinindot ang button. Buzz, buzz. Sa pag-iilaw ng mga signal light, nagsimulang gumana ang lahat ng kagamitan ng proyekto ng muling pagkabuhay. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.